Dapat sana'y alam kong may mali nang iginiit ni Cameron na isuot ko ang pulang burgundy na damit. Hindi yung esmeralda na pinili ko na bumabagay sa mga mata ko, kundi yung pinili niya 3 linggo na, ang nakalipas at iniwan nakasabit sa aparador ko, na may sulat na nagsasabing, isuot mo ito bukas ng gabi. Sa 28 anyos ko, natutunan kong piliin ang aking mga laban, hindi sulit ang isang damit para pag-awayan, lalo na ngayong gabi. Karapat-dapat ipagdiwang ang anibersaryo ng aming engagement, hindi mag-away. Nasa pinakamataas na palapag ng gusaling Paramount, ang restaurant na Bellacor. Puro kristal na chandelier at mga bintanang kisame na nakaharap sa kumikislap na skyline ng Manhattan. Nandito na ako dati para sa selebrasyon ng aking promosyon sa kumpanyang arkitektura. Nagreklamo si Cameron tungkol sa mga presyo buong gabi. Ngayong gabi siya mismo ang nagpareserba. Tumunog ang takong ko sa marmol na pasukan habang sinalubong ako ng mga tauhan ng Bellacor ng isang propesyonal na ngiti na hindi umabot sa kanilang mga mata. Miss Price, nakaupo na ang inyong grupo. Inyong grupo, hindi ang inyong kasintahan. Dapat sana'y ikalawang babala ko na yon. Sinundan ko siya sa loob ng silid kainan, lubos kong nararamdaman ang mga matang sumusunod sa bawat galaw ko. Ang Bellacor ay umaakit sa mga elitista ng Manhattan. Matuang pera, bagong pera at lahat ng nasa pagitan ay nagtitipon dito para makita at makita. Nakilala ko ang mga mukha mula sa mga charity gala at mga magasin pang negosyo. Mahigit 200 tao, lahat ay nakasuot ng designer, natatak at punong-puno ng alahas na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ko. Nakaupo si Cameron sa isang mesa malapit sa gitna ng silid, pinakamagandang pwesto para makita. Ngunit hindi siya nag-iisa. Si Sophia Hartwell ang nakaupo sa upuang dapat sana ay akin, gintong buhok na nakaayos sa perpektong mga alon, isang damit na marahil ay nagkakahalaga ng 5 digit at isang ngiti na matalim na para magdulot ng dugo. Kilala ko siya sa reputasyon. Ang Hartwell Hotels ay naging institusyon sa Manhattan sa loob ng 4 na henerasyon. Nasa pabalat siya ng Forbes noong nakaraang buwan. Tumigil ako 3 talampakan mula sa mesa. Biglang naging napakabigat sa mga kamay ko ang portfolio ko na naglalaman ng mga blueprint na inayos ko ng husto sa nakaraang buwan. Tumayo si Cameron, maingat na neutral ang ekspresyon niya. Alisa, salamat sa pagdating. Salamat sa pagdating. Parang isang katrabaho lang ako. Hindi ang babaeng inalay niya ng panukalang kasal 1 taon na ang nakalipas. Cameron? Ano ito? Mas matatag kaysa sa nararamdaman ko ang boses ko nang magsalita. Itinuro niya ang isang bakanteng upuan sa tapat nila. Maupo ka. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako umupo. Sumigaw sa akin ang bawat likas na kutob na umalis na lumabas bago pa man tumama sa akin ang anumang susunod. Ngunit pinigilan ng pagmamalaki ang aking mga tuhod. Hindi ako tatakas, hindi sa harap ng 200 na saksi. Tumingin si Cameron kay Sofia na tumango ng may paghihikayat. Nag-ayos siya ng kanyang lalamunan. Iniisip ko ang ating hinaharap. Kung ano ang kailangan ko sa isang kapareha habang sumusulong ako sa aking karera. Humigpit ang pagkakahawak ko sa portfolio. Ang karera mo? Balak kong tumakbo para sa Senado ng Estado sa susunod na taon. Isang pagkakataon ito na hindi ko maaaring palampasin, pero nangangailangan ito ng ilang konsiderasyon. Itinuro niya si Sofia. Naiintindihan ni Sofia ang takbo ng politika, ang koneksyon ng pamilya niya, pati na ang karanasan niya sa buhay publiko. Siya ang uri ng kapareha na makakatulong sa akin na magtagumpay. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Sa paligid namin, nagsimulang kumalma ang mga usapan, nakikinig ang mga tao. Dinala mo ako rito para makipaghiwalay sa akin, patag ang pagkakasabi ko. Tinapos ko na ang ating kasunduan. Oo, inabot ni Cameron ang kamay sa loob ng kanyang jacket at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa velvet. Ang singsing ko sa engganyo. Yung iniwan ko sa counter ng banyo niya noong nakaraang linggo nang magsimulang mangati ang daliri ko. Nangako siyang ipapaayos ito sa hiyasero para ipasukat. Binuksan niya ang kahon, inalis ang singsing at inilagay ito sa mesa sa pagitan namin. Sa tingin ko, mas mabuting maghiwalay tayo ng maayos. Ambisyosa ka, Alisa. Palagi kang nakatuon sa karera mo, sa pagpapasikat ng pangalan mo. Maaring sabihin ng iba na kasama mo lang ako dahil sa koneksyon, dahil sa magagawa ko para sa architectural firm mo. Namula ang mukha ko. Akala mo kasama kita dahil sa koneksyon mo? Sinasabi ko lang kung paano ito maaaring magmukha. Mula ka sa pagiging junior architect hanggang sa pagiging project lead sa loob ng 6 na buwan mula nang kami mag-engage. Marami ang chismis. Yumuko si Sofia pasulong
Ang mukha niya ay puno ng huwad na simpatiya. Wala itong personal, mahal. Kailangan lang ni Cameron ng isang taong nakakaintindi sa mundo niya. Isang taong ipinanganak na dito sa halip na sumusubok umakyat dito. Lumusot sa mga kamay ko ang portfolio at bumagsak sa sahig ng malumanay. Kumalat sa marmol ang mga blueprint. Ang proyektong pinagpaguran kong tapusin. Ang disenyo na nagbigay sa akin ng promosyon dahil sa tunay kong talento at mahabang oras ng trabaho ay nakahiga sa kanilang paanan na parang basura. Hindi man lang ito binalingan ni Cameron. Sana maintindihan mo na ito ang pinakamabuti para sa ating dalawa. Makakahanap ka rin ng mas bagay sa iyo sa huli. Sa paligid namin, inilabas na ang mga cellphone mula sa mga bulsa at bag. Kumislap ang mga flash ng kamera sa gilid ng aking paningin. May nagre-record nito. Marami. Dapat ay nakasakit ako ng salita. Dapat ay pinanatili ko ang dangal ko sa isang perpektong huling linya na babagabagin siya magpakailanman. Sa halip yumuko ako, pinulot ang mga nagkalat kong blueprints nang nanginginig ang mga kamay at tumuwid. Iwan mo na lang ang singsing ang nasabi ko. Malayo ang tunog ng boses ko para bang hindi sa akin. Ituring mo ng bayad para sa taong nasayang ko. Lumiko ako at naglakad patungo sa labas. Bawat hakbang ay pakiramdam ko'y dumaraan sa konkreto. Ang mga usapan sa paligid ko ay naging isang malabong ugong. Mga nakikiramay na tingin at halos hindi matagong ngising aso ang sumunod sa daraanan ko papunta sa pinto. Iiwas ang mayor sa tingin ko habang dumaraan ako. Kahit siya alam na pala. Alam nilang lahat kung ano talaga ang tungkol ngayong gabi. Sumampal sa akin ang gabing simoy ng hangin nang dumaan ako sa mga pinto. Ang Oktubre sa Manhattan ay may lamig na tumatagos sa burgundy na bestidang pinili ni Cameron. Ang bestidang gusto niyang isuot ko para sa aking kahihiyan. Nakarating ako ng kalahating blok bago sumuko ang aking mga binti. Isang iskinita sa gilid, malayo sa pangunahing pasukan ng Bellacourt, ang nag-alok ng lilim at pinagpalang pag-iisa. Sumadsad ako sa gilid ng bangketa, ang damit ko ay bumalot sa paligid ko, nakapulupot sa dibdib ko ang mga blueprint. Dumaloy noon ang luha, mainit, nakakahiya at hindi na talaga maiiwasan. Isang taon ng buhay ko, isang taon ng paniniwala na may umiibig sa akin, ng pagpaplano ng kinabukasan na kasin-kasinong nasunog sa harap ng 200 na saksi na malamang ay nagpo-post na tungkol dito sa social media. May papalapit na yabag, pero wala na akong lakas na pakialam. Hayaan silang makita, hayaan silang kumuha ng litrato. Wala nang makakapagpalala pa nito, Miss Price. Malalim, kontrolado, at lubos na hindi pamilyar ang boses. Tumingin ako pataas sa kalabong paningin. May lalaking nakatayo 3 talampakan ng layo na sinag ng mga ilaw sa kalsada sa likuran. Matangkad, mahigit 6 na talampakan ng taas, may maitim na buhok at mukha na binubuo ng matutulis na anggulo at anino. Nakaitim siyang suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa buwan ng renta ko. Perpektong ginawa para sa malapad niyang balikat at pangangatawan na nagpapahiwatig ng matagal na pagsasanay sa gym. Ngunit ang mga mata niya ang nagpigil sa aking hininga. Kayumangging itim, halos itim sa mahinang ilaw at nakatitig sa akin ng may tindi na halos maramdaman. Hindi ako nangangailangan ng tulong, sabi ko habang pinupunasan ang aking mukha. Hindi ako sang-ayon. Lumapit siya ng isang hakbang. Parating na ang mga fotograpo. Mga 30 segundo pa, lalabas na sila sa kanto na iyon at makukuha kanilang nakaupo sa gilid ng bangketa, umiiyak. Bukas ng umaga, makikita ang mga larawang iyon kahit saan na para bang tinawag ng kanyang mga salita. May mga tinig na umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng pasukan ng Bellacourt. Mga boses ng lalaki sabik at oportunista. Inabot ng estranghero ang kanyang kamay. Nandito ang kotse ko, maliban kung mas gusto mong ibigay sa kanila ang palabas na inaasahan nila. Tinitigan ko ang kanyang kamay, ang matitibay na daliri, ang platinum na relo na kumikislap sa ilaw ng kalye, at wala talaga akong dahilan para magtiwala sa kanya. Pero papalapit na ang mga boses, hinigpitan ko ang kanyang kamay at hinayaan siyang itayo ako. May isang itim na kotse na naka-idle sa gilid ng kalsada, makinis at mamahalin. Binuksan niya ang likurang pinto at sumakay ako kasama ang mga blueprint. Sumunod siya, umupo sa tabi ko ng may matipid na gilas. Isinara ang pinto, sinilyuhan kami sa kadiliman na mabango ng katad. Magmaneho ka, sabi niya sa lalaking nasa manibela. Umatras ang kotse mula sa gilid ng kalsada kasabay ng paglitaw ng 3 lalaki na may dalang kamera mula sa kanto. Dumikit ako sa kabilang pinto, naninikdo ang puso. Sino ka? Itinutok niya sa akin ang kanyang madilim na mga mata. At may something sa kanyang ekspresyon na nagpahinto ng hininga ko. Hindi ito eksaktong banta pero hindi rin ito kaligtasan.
Isang taong kakasaksi lang ng iyong napakapublikong kahihiyan, wika niya ng mahinahon. At isang taong baka may solusyon sa iyong problema. Ang loob ng kotse ay mabango ng katad at ng isang bagay na mas madilim. Isang bagay na nagmumungkahi ng karahasan na pinipigil ng mabuti. Mas lalo kong niyakap ang aking mga blueprint. Bigla kong naisip kung gaano ko kabuo ang iniwan ng aking karaniwang pag-iisip. Sumakay sa kotse ng isang estranghero dahil paparating ang mga fotograpo. Napakahusay na instinktong makaligtas, Alisa. Pwede mo na akong ihatid sa pinakamalapit na istasyon ng subway. Sabi ko sinisikap na magtunog na parang mga babaeng madalas tumakas mula sa mga pampublikong kahihiyan at mamahaling sasakyan kasama ang mga misteryosong lalaki. Pwede. Inayos niya ang kanyang posisyon para harapin ako ng maayos at pinaliwanag ng mga nagdaang ilaw sa kalsada ang kanyang mga katangian at bahagi. Matulis na pa nga, isang manipis na peklat na dumadaan sa kaliwang kilay niya. Mga mata na sinuri ako na para akong blueprint na inianalisa para sa mga kahinaan sa estruktura. O pwede mo munang pakinggan ang aking panukala. Hindi ko kailangan ng pagliligtas mula sa isang estranghero na may hero complex. Bahagyang yumuko ang kanyang bibig, hindi lubos ng ngiti. Wala akong hero complex. Mayroon akong oportunidad sa negosyo na nangangailangan ng isang tao sa eksaktong posisyon mo. Ang posisyon ko, tumawa ako at tila malutong ang tunog. Ibig mong sabihin, nahiya sa publiko at mawawalan ng trabaho pagsapit ng umaga? Hindi pa naman ako walang trabaho pero oo, viral na ang video na yon. Tingnan mo ang telepono mo kung hindi ka maniwala. Hindi ko naman gusto pero kumilos ang kamay ko papunta sa bag ko at inilabas ang telepono. Dinagsa ng mga notification ang screen, mga text message mula sa mga katrabaho, mga missed call mula sa kapatid kong babae, at doon trending sa 3 iba't ibang platform ang ipinahayag ni Cameron Price ang kanyang engagement kay Sophia Hartwell. Ipinakita sa kalakip na video ako na nakatayo at nanlalamig sa mesa na yon habang nahuhulog mula sa mga kamay ko ang mga blueprint. Mas masahol pa ang mga komento kaysa sa mismong video. Tatanggalin nila ako sa trabaho. Patag ang boses ko nang sabihin niyon. Nakasalalay ang promosyon ko sa pagpapanatili ng reputasyon ng kumpanya. Hindi naman nagpapahiwatig ng propesyonal na katatagan ang isang iskandalo sa social media. Marahil, hindi niya ito pinalambing sa huwad na katiyakan. At dito pumapasok ang alok ko. Kailangan ko ng asawa. Lumiko ako para titigan siya. Pasensya na. 6 na buwan. Isang kontraktwal na kasal para sa negosyo. Bilang kapalit, sisiguraduhin kong matatapos ang karera ni Cameron Price bago pa man ito magsimula. At babayaran kita ng $500,000 nakatambay sa hangin sa pagitan namin ang bilang na iyon na parang isang pisikal na bagay, 500,000. Sapat na para magtayo ng sarili kong kumpanya. Sapat na para hindi na ako umasa sa reputasyon ng iba kundi sa sarili ko. Baliw ito. Sinabi kong hindi ko nga alam ang pangalan mo, Thomas D'Angelo. Sinabi niya iyon na para bang dapat may ibig sabihin ito. At may ibig nga. Kahit ako na iniiwasan ng anumang may kinalaman sa organisadong krimen, ay narinig ko na ang pangalan. Kinokontrol ng pamilyang D'Angelo ang malaking teritoryo sa silangang baybayin, pagpapadala, konstruksyon at marahil 100 bagay na magpapanginig sa aking matinik na kaluluwa. Isang kriminal ka. Ako ay isang negosyante na kumikilos sa kulay abo ng mga lugar. Nanatiling perpektong neutral ang kanyang tono. Kailangan kong tapusin ang isang kasunduan sa ilang tradisyonal na pamilyang Italyano na pinahahalagahan ang katatagan at istruktura ng pamilya. Nagbibigay ng lehitimasyon ang isang asawa, bakit hindi ka na lang maghanap ng taong talagang gustong pakasalan ka? Dahil negosyo ito hindi romansa. Nakakakomplika ang romansa. Kailangan mo ng seguridad sa pananalapi at paghihiganti laban sa lalaking nagpahiya sa iyo. Kailangan ko ng asawa sa loob ng 6 na buwan para maisara ang isang kasunduan na mas malaki ang halaga kaysa kalahating milyong inaalok ko sa iyo. Isang transaksyon ito. Dahan-dahang dumaan ang kotse sa gabing trapiko ng Manhattan at napagtanto kong wala akong ideya kung saan kami papunta. Pahinto mo ang kotse. 3 blok na lang tayo mula sa apartment mo. Ihatid na kita roon. Pag-iisipan mo ang alok ko at kung interesado ka, tinawagan mo ang numero sa card na ito. Inabot niya ang isang business card mula sa kanyang jacket. Payak, mamahaling cardstock na may numero ng telepono. Wala nang iba. At kung hindi ako interesado, ikaw na ang bahala sa magiging epekto bukas. Babala lang, magiging malupit ito.
Huminto ang kotse sa harap ng gusali ko. Isang payak na gusaling walang elevator sa isang kapitbahayan na unti-unting nagge-gentrify ng sapat para kaya ko pa ring magrenta. Ang driver na halos hindi ko namalayan ay bumaba at binuksan ang pinto ko. Nanatili si Thomas De Angelo sa anino ng likurang upuan. Pag-isipan mo, Miss Price, 6 na buwan ng buhay mo kapalit ng paraan para maitayo ang hinaharap na nararapat sa'yo. At ang kasiyahan sa panunood kay Cameron na mawalan ng lahat ng inakala niyang nagpapahalaga sa kanya. Bumaba ako, nanginginig ang mga binti, nakakurong sa dibdib ko ang mga blueprint. Baliw ito. Ganun naman karamihan sa mga desisyong sulit. Isinara ng driver ang pinto at umandar ang kotse. Iniwan akong nakatayo sa bangketa na may hawak na business card at wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin ko rito. Parang masyadong maliit at masyadong walang laman ang pakiramdam ng apartment ko nang sa wakas ay umakyat ako ng 4 na palapag papunta sa pintuan ko. Ibinagsak ko ang mga blueprint sa mesa ko sa kusina at muling binuksan ang social media. Kahit alam ko namang hindi, na-share na ang video ng 40,000 beses. Dumami ang mga komento. Ang kalahati sa kanila ay tinawag akong gold digger na nakuha lang ang nararapat sa akin. Ang kabilang kalahati naman ay pinuna ako sa mga paraan na sa hindi maipaliwanag na paraan ay mas masakit pa. Tumagal lang ako ng 2 araw. 2 araw ng mga malulungkot na tingin mula sa mga katrabaho at maingat na mungkahi ng boss ko na baka dapat mag-personal leave ako para huminahon ng lahat. 2 araw ng panunood sa mga potensyal na kliyente na umatras sa mga proyekto dahil ayaw nila ng negatibong publisidad. Noong umaga ng 3 araw, tinitigan ko ang business card ni Thomas De Angelo at gumawa ako ng desisyon na magliligtas sa buhay ko o wawasakin ang natitira rito. Tumunog ang telepono ng 1 beses bago sumagot ang male voice. Address, hindi hello. Hindi paano ko kayo matutulungan. Tanging ang agarang tanong ng isang taong inaasahan ang tawag ko. Binigay ko sa kanya ang address ng opisina ko at pinutol niya ang linya nang hindi man lang kinukumpirma ang anumang bagay. 20 minuto ang lumipas nang may dumating na text. Pula na sedan sa labas sa loob ng 15 minuto. Sumakay ka. Nasa eksaktong lugar ang sedan ayon sa pangako. At hindi nag-alok ng usapan ng driver habang nagmamaneho kami sa gitna ng trapiko ng tanghali papunta sa tabing dagat. Hindi yung makintab at magiliw sa turista na tabing dagat. Ang mga pantalan na pinagkikipag-obran kung saan nagbaba ng kargamento ang mga barko at ang mga bodega ay nakatayo na parang mga konkretong kuta. Huminto kami sa harap ng isang gusaling mukhang inabandona mula sa labas. Suminyas ang driver patungo sa isang pintuan sa gilid at naunawaan kong inaasahan akong pumasok ng mag-isa. Lubos na salungat ang loob sa hitsura sa labas. Ang unang palapag ay isang modernong opisina, puro makinis na muwebles at pinakabagong teknolohiya, ngunit ang pinakanamumukod-tangi sa akin ay ang mga lalaki. 3 sa kanila ang nakapuwesto ng estratehiko sa paligid ng silid. Lahat ay nakamasid sa akin ng may gising na pag-iingat na nagpapahiwatig ng pagsasanay militar at nakatagong armas. Miss Price. Lumabas si Thomas mula sa isang opisina sa likuran at hindi pinalambot ng liwanag ng araw ang kanyang anyo. Kung tutuusin, lalo pa nga siyang naging nakakatakot. Matangkad, matipuno, nakasuot ng isa na namang Amerikana na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kotse ko. Salamat sa pagdating. Hindi pa ako pumapayag sa kahit ano pero nandito ka. Na nangangahulugang iniisip mo ito. Inaanyayahan niya ako patungo sa kanyang opisina. Pakiusap? Ang opisina ay may lamesa, 2 upuan, at mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nakatanaw sa pantalan. Isinara niya ang pinto na pumutol sa tanaw ng kanyang mga armadong guwardiya. Kailangan kong maunawaan kung ano talaga ang sasang-ayunan ko, sabi ko, habang nakatayo pa rin. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kasal? Magkasamang manirahan, mga pampublikong paglabas. Oo, sa pareho. Mumuhis ka sa apartment ko. Dadalo tayo ng magkasama sa mga pagtitipong panlipunan. Magpapakita tayo ng imahe ng matatag at tapat na relasyon, pero magkahiwalay ang silid-tulugan, walang pisikal na intimacy maliban kung pareho tayong nagkasundo para sa itsura. At pananatilihin mong ganap ang iyong kalayaan sa propesyon, maliban na lang na hindi ko maaaring sabihin sa kahit sino ang totoo. Tama. Para sa buong mundo, tunay kaming mag-asawa. Mananatiling lihim ang kontrata mismo, ikinrus ko ang aking mga braso. At paano naman ang tunay mong negosyo? Ang mga ilegal na bahagi. Hindi mo kino-question ang mga desisyon ko sa operasyon, pero malaya kang magpahayag ng pag-aalala tungkol sa anumang may kinalaman sa lehitimong construction projects. May-ari ako ng ilang development companies
na gumagana ng ganap sa loob ng legal na hangganan sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan. Pagkatapos tahimik tayong magdidiborsyo, tatanggapin mo ang bayad mo at magpapatuloy na tayong dalawa. Tinitigan ko ang mga pantalan at ang mga barkong pinapanood ng kargamento na ayaw kong malaman. At Cameron, sinabi mong sisirain mo ang karera niya. Marami akong koneksyon sa mga lupon ng politika at batas. Pag natapos ako, mapalad pa si Cameron Price kung makakapagtrabaho siya bilang ambulance chaser sa Jersey. Walang emosyon ang boses niya, puro pahayag ng katotohanan. Kailan ito mangyayari? Ang kasal? 7:45 oras. May hukom akong may utang na loob sa akin, pribadong seremonya, legal at may bisa. Talagang baliw ito. Nabanggit mo na yan, sinasabi mong hindi? Lumingon ako upang harapin siya. Ang madilim na kayumangging mga mata niya ay walang paghatol, walang presyur, matiyaga lang na naghihintay sa desisyong kumpiyansa siyang nagawa ko na. May 500,000 ako, sinulat ko. At gusto kong makumpirma na ang magkahiwalay na silid-tulugan ay nangangahulugang tunay na paghihiwalay, walang inaasahan. Tapos, lumapit siya sa mesa niya, inilabas ang isang dokumento na nagpapahiwatig na matagal na niyang inihanda ito at itinulak ito sa akin. Basahin mo. Huwag magmadali. Kung pumapayag ka, pirmahan mo. Binasa ko bawat salita. Nakakagulat na tuwiran ng kontrata. 6 na buwan, kasal sa pangalan at legal na katayuan. $500,000 na ideposito sa aking account pagkatapos ma-finalize ang kanyang kasunduan sa negosyo, kasama ang karagdagang probisyon na nagsisiguro ng bayad, kahit mabigo ang kasunduan na hindi dahil sa akin. Nanginig ng bahagya ang kamay ko habang pinipirmahan ko ang aking pangalan. Idinagdag ni Thomas ang kanyang pirma sa ilalim ng akin, pinatotohanan ito, at iniunat ang kanyang kamay. Maligayang pagdating sa kasunduan, Ginang D'Angelo. Matatag at mainit ang kanyang pagkakahawak, at wala talagang bahagi nito ang nakaramdam kong ligtas. Sinakop ng penthouse ang buong itaas na palapag ng isang gusali sa Tribeca na hindi ipinapahayag ang pag-iral nito. Walang guwardiya sa pintuan, puro biometric security at mga kamera na nakapuesto sa mga anggulong sumasaklaw sa bawat daanan. Ipinadala ng driver ni Thomas ang aking mga gamit 3 oras na ang nakalipas. Ngayon ay nakatayo ako sa marmol na pasukan ng aking bagong tahanan. Pakiramdam ko ay isang pasaway sa museo. Ang silid mo ay pasukin mo rito. Dumaan si Thomas sa tabi ko, at tila napuno ng presensya niya ang maluwang na espasyo. Binuksan niya ang isang pinto, at doon ay isang silid-tulugan na mas malaki pa sa buong dating apartment ko. May king-size na kama, lugar na pahingahan, sariling banyo na may malaking bathtub at mga bintanang nakaharap sa ilog Hudson. Dapat nandito ang lahat ng kailangan mo. Si Lucia ang nag-asikaso ng mga ayos. Si Lucia ang kapatid ko. Siya ang namamahala sa ilang aspeto ng negosyo ng pamilya. Gusto kanyang makilala. Sabi niya ito ng basta-basta pero may bahid sa kanyang tono na ang pagtitipong ito ay magiging mas pagtatanong kaysa pagpapakilala. Ang mismong apartment ay sumalungat sa aking mga inaasahan. Inaasahan kong magiging magarbong-garbo ito, na umaagos sa kayamanan tulad ng ari-arian ng pamilya ni Sofia. Sa halip, lahat ay nagpapahiwatig ng tahimik na kapangyarihan, makabagong muwebles at neutral na kulay, mga likhang sining na marahil ay mas mahal pa kaysa gusto kong alamin, at isang nakatagong pakiramdam na nagsisilbiring kuta ang espasyong ito. Kailangan na ngayon ng fingerprint mo para sa security system, nagpatuloy si Thomas habang iniakay niya ako sa isang panel sa tabi ng pasukan. Pindutin mo rito, sumunod ako. Habang pinagmamasdan kong narehistro ng sistema ang aking biometrics, mukhang sobra-sobra para sa pansamantalang ayos. Walang bahagi ng buhay ko na nagpapahintulot ng hindi sapat na seguridad. Umatras siya, pinag-aaralan ako gamit ang parehong masusing tingin mula sa kotse. Malalaman mo na ang mga pag-iingat ay kinakailangan, hindi sobra, dahil sa negosyo mo. Dahil may mga kaaway ako na gagamitin ang sino mang konektado sa akin bilang pantutukso. Kaya simula ngayon, hindi ka aalis ng gusaling ito ng walang seguridad. Nanigas ang likod ko. Hindi iyon bahagi ng kontrata. Ipinahiwatig iyon sa talata tungkol sa pagpapanatili ng iyong kaligtasan. Siniseryoso ko iyon. Bago pa ako nakapagtangkang sumagot, tumunog ang elevator. Bahagyang nagbago ang tindig ni Thomas at naisip kong inilagay niya ang sarili sa pagitan ko at ng pasukan. Bumukas ang mga pinto at lumabas ang isang babae na si Lucia lamang. Pareho sila ni Thomas ng maitim na mga mata at matutulis na katangian, ngunit habang ang presensya niya ay nagpapahiwatig ng kontroladong karahasan, ang kay Lucia naman ay sumisiklab ng pinag-isipang talino.
Mga nasa kalagitnaan ng 30 gulang, nakasuot ng charcoal na Amerikana na parehong mukhang propesyonal at bahagyang nakakatakot. Pumasok siya sa apartment nang may kumpiyansang tila mas nararapat siyang narito kaysa sa akin. Kaya, ito pala ang arkitekto. Tinapak-tapak ni Lucia ang tingin sa akin. Tinatala ang lahat mula sa suot kong ready-made na damit hanggang sa depensibong ayos ng aking mga balikat. Alisa Price, 28, kamakailan lang na-promote, pampublikong nahiya ng isang dating kasintahan na mas pinili ang mas mataas na katayuan para sa koneksyong pampulitika. Kawili-wiling pagpili, Thomas, Lucia. May babala sa boses ni Thomas. Ano? Kinikilala ko lang na nagkaroon ng mahirap na linggo ang bagong asawa mo. Lumapit siya ng husto at pinilit kong huwag umatras. Kailangan kong malaman na naiintindihan mo kung ano ang pinapasok mo. Hindi ligtas ang mundo ng kapatid ko. At ang pag-aasawa sa kanya, kahit pansamantala, ay ginagawang target ka. Nabrief siya, sabi ni Thomas. Hindi pareho ang nabrief at ang pag-unawa. Dahan-dahang umikot si Lucia sa akin at pakiramdam ko ay parang biktima na sinusuri. Sabihin mo sa akin, Alisa, kung may magtapat ng baril sa ulo mo at hihingin ang impormasyon tungkol sa mga negosyo ni Thomas, ano ang gagawin mo? Wala akong alam tungkol sa kanyang mga negosyo. Tama. At mananatili kang ganoon, walang tanong tungkol sa kung saan siya pupunta, kung sino ang kanyang nakakasalamuha, o kung ano ang nangyayari sa mga bodega sa tabing dagat. Ang kamangmangan ay hindi lang kaligayahan sa ganitong sitwasyon. Para mabuhay, Lucia, tama na, tumigas ang boses ni Thomas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na parang sumusuko. Tinitiyak ko lang na malinaw sa ating lahat ang mga inaasahan. Iiwan ko na kayong dalawa para mag-ayos. Alisa, sigurado akong mas madalas pa tayong magkita. Ang ngiting ibinigay niya ay walang init. Maligayang pagdating sa pamilya. Isinara ng mga pinto ng elevator sa likod niya at ang katahimikan ay bumaba sa apartment na parang alikabok. Hindi niya ako pinagkakatiwalaan, sabi ko. Hindi siya nagtitiwala sa kahit sino. Pinanatili siyang buhay ng ganito katagal. Lumapit si Thomas sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Nakahawak sa kanyang mga bulsa, pero susunod din siya. Nirerespeto ni Lucia ang kakayahan, at matibay ang iyong mga profesional na kredensyal. Nakakapanatag ng loob. Tumingin siya pabalik sa akin at may kumislap sa kanyang ekspresyon. Halos pag-aliw. Dapat kang magpahinga. May event tayo bukas ng gabi. Ang taunang gala ng Garrison Foundation, black tie. Maraming dadalo at tiyak na naroon ang dati mong nobyo na si C kasama ang bago niyang tropeyo. Nanlaki na agad ang tiyan ko. Para mapatunayan na lehitimo ang kasal natin, kailangan tayong makitang magkasama sa tamang sirkulo. Ang Garrison Gala ang perpekto para rito. At saka, magiging aliw para sa iyo ang makita ang mukha ni Cameron pagpasok nating dalawa. Baka pati para sa ating dalawa, magtiwala ka sa akin. Pumunta siya sa inaakala kong silid tulugan niya. May damit sa aparador mo. Pinili iyon ni Lucia, magsuot ka ng alahas na gusto mo mula sa saipi. Ang kombinasyon ay ang araw ng iyong kapanganakan. Naglaho siya sa silid niya bago ko pa maproseso ang huling detalye. Ang laman ng safe sa aparador ko ay mga alahas na nagpapaluha sa akin. Mga kuwintas na diamante, hikaw na esmeralda, mga pirasong dapat nasa eksibisyon ng museo, hindi nakabitin sa leeg ko. Pinili ko ang simpleng hikaw na perlas na hindi magpaparamdam sa akin na naglalaro lang ako ng dress-up. Ang bestida gayon paman ay hindi maaring balewalain. Malalim na navy na seda na sa hindi maipaliwanag na paraan ay mukhang elegante at sensual, hiniwa ng eksakto sa sukat ko kahit hindi kailanman kinuha ni Lucia ang aking sukat. Ayaw kong isipin kung paano niya nakuha ang impormasyong iyon. Pira-piraso ang tulog ko noong gabing iyon. Bawat ingay sa hindi pamilyar na apartment ay nagpabalik sa akin sa ulirat. Nang 2:00 ng madaling araw, sumuko na ako at nagtungo sa kusina para kumuha ng tubig. Nakaupo si Thomas sa island counter, nakabukas ang laptop, nakasuot pa rin ng dati niyang suit. Tumingin siya nang pumasok ako at sa loob ng sandali, walang nagsalita sa amin. Hirap matulog? Tanong niya sa wakas. Kakaibang kama, kakaibang buhay. Nagbuhos ako ng tubig mula sa filtered dispenser. Natutulog ka ba? Hindi masyado. Kasama iyan sa teritoryo. Isinara niya ang laptop, masasanay ka rin. Karamihan sa mga tao ay nakakasanay. Hindi naman kasi nakapirma ng kontrata ang karamihan para pakasalan ang isang estranghero. Tama nga naman. Pinagmasdan niya ako sa kabila ng kusina at bigla kong naalala na t-shirt na malaki at shorts lang pala ang suot ko. Para sa alam mo lang, gagawin ko ang lahat ng makakaya para masiguradong hindi sisirain ng 6 na buwang ito ang buhay mo. Pansamantala lang itong magulo,
Tama. Bumalik ang halos ngiti niya. Ang gala bukas ang magtatakda ng tono. Mag-uusap ang mga tao, maghihinuha, malamang gagawa sila ng mga malalabis na teorya tungkol sa kung paano tayo nagkita. Hayaan mo sila. Kapag mas maraming pansin sa relasyon natin, mas kaunting pansin sa ibang bagay. Ibig mong sabihin sa totoong negosyo mo. Ang ibig kong sabihin sa anumang bagay na hindi ka kinauukulan. Tumayo siya at napagtanto ko kung gaano kalaking espasyo ang sinasakop niya sa simpleng pag-iral niya. Magpahinga ka, Alisa. Mas magiging madali bukas kung hindi ka pagod. Iniwan niya akong mag-isa sa kusina at inubos ko ang tubig ko sa dilim. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagkakalabo sa labas ng bintana. Masyadong mabilis na dumating ang sumunod na gabi. Sakto ang bestida sa akin na para bang idinisenyo ito para sa akin. At ang mga hikaw na perlas ay nagbigay ng sapat na kariktan nang hindi naman sumisigaw ng desperasyon. Tinitigan ko ang aking refleksyon, halos hindi ko nakilala ang babaeng nakatingin pabalik sa akin. Profesional na baluti, sabi ko sa sarili ko. Isa na namang uri ng plano na susundin. Naghintay si Thomas sa sala, at nang lumabas ako, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Hindi ito eksaktong pag-apruba, kundi parang pagkilala na naintindihan ko ang takdang gawin. Perpekto ang itsura mo, ang payak niyang sabi. Salamat sa paglilinaw na ito ay isang pagtatanghal. Bahagyang yumuko ang kanyang labi. Lahat ng bagay ay isang pagtatanghal, Alisa. Ang tanging pinagkaiba ay kung gaano natin ito magaling na isinasagawa. Tahimik ang biyahe papunta sa gala. Ginugol ito ni Thomas sa kanyang telepono. Nagsasalita ng mahinahon tungkol sa mga padala at iskediul na sinadya kong hindi pakinggan. Nang huminto kami sa Metropolitan Museum, kung saan nirenta ng Garrison Foundation ang buong gusali, nakahanay ang mga fotograpo sa pasukan na parang isang gauntlet. Unang lumabas si Thomas pagkatapos ay lumingon para ialok ang kanyang kamay. Handa ka na? Hindi talaga. Pero kinuha ko pa rin ang kanyang kamay at hinayaan siyang gabayan ako papasok sa gitna ng mga flash ng kamera. Sumabog ang mga tanong mula sa hanay ng press. Ginoong De Angelo, sino ang kasama mo? Totoo bang kamakailan ka lang ikinasal? Miss Price, gaano niyo nakatagal kilala si Thomas De Angelo? Hindi sila pinansin ni Thomas, nakapatong ang kamay niya sa ibabang bahagi ng likod ko habang pumapasok kami. Nang liliyab ang haplos sa seda ng damit ko parang pagmamay-ari at sadyang ginawa. Natanggap ko ang mensahe na isip ko. Sa lahat ng nakamasid, akin na siya ngayon. Kumikislap ang pangunahing bulwagan ng gala ng mga elitista ng Manhattan. Nakita ko ang mga pinuno ng negosyo, mga politiko, at ilang mukha na kilala ko mula sa mga kolum ng tsismis. At naroon, malapit sa gitna ng silid, nakatayo sina Cameron at Sofia. Nakita nila kami sa iisang sandali. Ang ekspresyon ni Cameron ay sunod-sunod na nagbago mula sa kumpiyansa sa pagkalito hanggang sa isang bagay na halos kahawig ng pangamba. Yumuko si Thomas, mainit ang hininga niya sa tenga ko. Lalapit ba tayo para kumustahin ang dating kasintahan mo? Sa tingin ko panahon na para magkita siya at ang asawa mo. Hindi sana dapat nagpadaloy ng init sa aking mga ugat. Ang may-ari ang pagbigkas niya sa salitang asawa. Pero ginawa nito. At hinayaan kong gabayan ako ni Thomas ng diretso patungo sa mag-asawang nagpahiya sa akin, hindi pa nga lumilipas ang isang linggo. Magiging kawili-wili ito. Ang mukha ni Cameron ay sunod-sunod na nagpakita ng iba't ibang ekspresyon habang papalapit kami. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkilala, at pagkatapos ay nang tila tunay na pagkabahala nang mapansin niya ang kamay ni Thomas na nakapatong ng may pagmamay-ari sa aking baywang. Alisa. Muling nabawi niya ang kanyang composure ng may halatang pagsisikap. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Nakakatuwa. Iisipin ko rin pala ang tungkol sa iyo. Pinanatili kong magaan at kaaya-aya ang boses ko. Cameron, Sofia, nais kong ipakilala sa inyo ang asawa kong si Thomas De Angelo. Naputol ang maingat na ngiti ni Sofia. Asawa, hindi iyon posible. Katatapos lang ang engagement isang linggo ang nakalipas. Nanatiling parang nakikipag-usap ang tono ni Thomas, ngunit ang presensya niya ay nakakuha ng pansin ng lahat sa loob ng abot dinig. Maraming oras para kina Alisa at sa akin para kilalanin kung ano ang meron kami. Nagpakasal kami 3 araw na ang nakalipas sa isang pribadong seremonya. Nangalingo si Cameron. Kilala niya ang pangalang De Angelo. Lahat sa mga bilog ng kapangyarihan sa Manhattan ay kilala ang pangalang iyon at ang kinakatawan nito. Ang bilis naman. Nakabawi si Sofia ng bahagya.
Mabilis ka talagang nakabangon, Alisa. Hindi halatang humigpit ang mga daliri ni Thomas sa aking baywang. Hindi kailangang ipagtanggol ng asawa ko ang kanyang mga pinili sa kahit sino, lalo na sa mga taong walang kagandahang loob, para tratuhin siyang may paggalang. Yumupo ng ilang grado ang temperatura sa paligid ng aming maliit na grupo. Nag-ubo si Cameron. Siyempre, hinihiling namin ang inyong kaligayahan. Sigurado akong ganoon nga. Walang ngiti ng init ang ngiti ni Thomas. Mag-enjoy kayo sa gabi ninyo. Hinila niya ako palayo bago pa man sila makasagot. At hindi kailanman humiwalay ang kanyang kamay sa akin. Tumaan kami sa gitna ng mga bisita at naramdaman kong sinusundan kami ng mga tingin. May mga bulong-bulungan na sumunod sa amin. Masyadong mabagsik iyon, bulong ko. Kinakailangan iyon. Pagpatingin bukas ng umaga, malalaman ng lahat ng mahalaga na hindi kanila kayang galawin. Kinuha niya ang atensyon ng isang nagdadaang waiter at kumuha ng 2 baso ng champagne. Ngayon, magpapalibot-libot tayo, hayaang makita tayo ng mga tao na magkasama at patunayan na lehitimo ang kasal na ito. Ang sumunod na oras ay naging parang parada ng mga pagpapakilala. Mga kasosyo sa negosyo ni Thomas, mga politikong ngumingiti ng sobra, mga sosyalita na sinuri ang damit at alahas ko ng may mapanlupig na interes. Hinarap ni Thomas ang lahat nang may kasanayang ginhawa. Ipinakikilala ako bilang kanyang asawa nang may pagmamay-ari na nakakabahalang natural. Nang sa wakas ay nakahanap kami ng tahimik na sulok malapit sa eksibit ng mga eskulturang Griego ng museo, hininga ko ang tensyong hindi ko namalayan na hinahawakan ko. Magaling ka rito, napansin ni Thomas. Karamihan sa mga tao ay napapagod sa ganitong mga okasyon. Ginugol ko ang maraming taon sa pagdalo sa mga pagtitipon ng kumpanya kung saan ako ang pinakabatang tao sa silid ng may agwat na 1 dekada. Natutunan kong makibagi. Hiniwa-hiwa ko ang champagne na asahan ng napakasarap. Bagaman karaniwan hindi ko ginagampanan ang papel ng asawa ng mafia. Teknikal na, ikaw ang gumaganap bilang asawa ko. Pangalawa lang ang bahagi ng mafia. Siyempre dahil tiyak na tinuturing ka lang ng mga tao bilang isang negosyante. Nagbago ang kanyang ekspresyon. May mas madilim na pumasok sa kayang kayumangging mga mata. Nakikita nila ang hinahayaan kong makita nila. Kapangyarihan, kontrol, tagumpay. Sinasadya kong panatilihing malabo ang mga detalye kung paano ko ito nakakamit. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Lucia mula sa karamihan na parang isang maayos ang ayos na multo. Thomas, may sitwasyon tayo. Agad na nagbago ang kanyang disposisyon na wala ang kaakit-akit na asawa, pinalitan ng isang mas matigas. Anong klaseng sitwasyon? Nandito si Franco Verani na may dalang mga plano sa arkitektura para sa isang proyektong pagpapaunlad sa Red Hook. Ipinapakita niya ito sa pamilyang Castiano sa Silangang Galleria. May ipinasa sa pagitan nila. Isang tahimik na komunikasyong hindi ko maunawaan, nanigas ang panga ni Thomas, sandali lang. Naglaho siya sa gitna ng tao kasama si Lucia, iniwan akong nakatayo mag-isa sa gitna ng mga walang kapantay na antigong bagay. Dapat ay nanatili na lang ako, gumanap bilang magandang asawang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang asawa. Sa halip, hinihila ako ng kuryosidad patungo sa Silangang Galleria. Nasa lugar na iyon ang mga antigong bagay na Ehipsyo at may maliit na grupong nagtipon malapit sa muling pagtatayo ng templo. Nakilala ko ang ilang mukha mula sa mga naunang pagpapakilala. Ang pamilyang Castiano, mga Italianong may matagal ng yaman na may koneksyon sa iba't ibang kontinente. At doon, nakatayo si Franco Versani habang ipinapakita ang malalaking blueprint na nakalatag sa isang mesa na pansamantala lang, na tanging siya lamang ang makikilala. Mas pandak siya kaysa kay Thomas, mas matipuno, may kulay oliba ang balat, at ang mga mata ay nagpapahiwatig na nakatago sa ilalim ng kanyang pagkatao ang kalupitan. Napakamahal ng kanyang suit at suot niya ito na parang baluti. Perpekto ang lokasyon, sabi ni Franco habang itinuturo ang mga plano. Direktang akses sa pantalan, kakaunting reklamo mula sa mga residente at maaaring magsimula ang konstruksyon sa loob ng 3 buwan mula sa pag-apruba. Lumapit ako. Inayos ang anggulo para makita ang mga blueprint. Kusang loob na gumana ang aking pagsasanay sa arkitektura, sinusuri ang mga guhit ng may propesyonal na interes. May mali. Hindi sapat ang mga suportang estruktural para sa itinakdang taas ng gusali. Hindi tumutugma ang mga espesipikasyon ng pundasyon sa komposisyon ng lupa na karaniwan sa tabing dagat ng Red Hook. At ipinahihiwatig ng disenyo ng loading dock na ito ay sadyang ginawa para sa mas malalaking sasakyan kaysa sa karaniwang komersyal na truck. Hindi ito isang lehitimong proyektong pangpagpapaunlad.
Isang pasilidad ito na dinisenyo para magtago ng isang bagay. Si Alisa. Lumitaw si Thomas sa tabi ko. Neutral ang tono, ngunit ang kilos niya ay nagpapahiwatig ng matinding tensyon. Mukhang naunawaan mo ang usaping arkitektural. Biglang tumingin sa akin si Franco, pantay ang pagiging mapusyaw sa paghusga at pagwawalang bahala. Interesado ang asawa mo sa konstruksyon. Arkitekto ang asawa ko at magaling siya. Muling dumapo ang kamay ni Thomas sa ibabang bahagi ng likod ko. Ano sa tingin mo sa mga plano, mahal? Ang pagtawag na iyon ay tunog natural. Sanay, sumabay ako, nakakatuwa sila. Pero napansin ko na ang mga espesipikasyon ng pundasyon ay tila hindi karaniwan para sa konstruksyon sa tabing dagat. Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Franco. Tiniyak sa akin ng mga inhinyero na matibay ang disenyo. Sigurado akong ganoon nga. Pinanatili kong magaan at parang nakikipag-usap lang ang tono ko. Ganito lang kasi, ang komposisyon ng lupa sa Red Hook ay karaniwang nangangailangan ng mas malalim na piling para sa mga gusaling higit sa 6 na palapag. Ipinapakita ng mga planong ito ang 8 palapag na may medyo mababaw na pundasyon. Mukhang delikado. Sumapit ang katahimikan sa maliit na pagtitipon. Nagpalitan ng tingin ang mag-asawang Castellano. Nangipis ang mga mata ni Franco. Marahil dapat magpokus ang iyong asawa sa sarili niyang mga proyekto. Mahinahon na wika ni D'Angelo Franco. Marahil dapat suriin ng iyong mga inhinyero ang kanilang mga kalkulasyon. Nanatiling magiliw ang boses ni Thomas, ngunit may nakatagong nakamamatay na intensyon sa ilalim nito. Maraming estrukturang tabing dagat ang dinisenyo ng aking asawa. Kung may nakikita siyang problema, karaniwan talagang may problema. Umalis kami sa galeriya agad-agad pagkatapos noon at ang pagkahawak ni Thomas sa braso ko ay banayad, ngunit matatag habang ginagabayan niya ako palabas. Kinuha namin ang aming mga Amerikana ng tahimik at nagsimula ang biyahe pa uwi na napakakapal ng tensyon. Hindi ko sinadyang manghimasok, sa wakas ay sabi ko. Hindi ka nang himasok. Tinuro mo lang ang isang bagay na dapat sana ay ako mismo ang nakapansin. Tumitig siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng kalye na dumaraan. Hindi para sa komersyal na gamit ang ipinapatayo ni Franco. Gumagawa siya ng bodega para sa pagtatago ng kontrabando. Marahil mga armas. Ang hindi sapat na pundasyon ay magsisilbi sa kanyang layunin na magpapahintulot ng mga karagdagang bahagi sa ilalim ng lupa nang walang wastong permit. At pinigilan mo ito sa pamamagitan ng pagpapabisto ko sa mga depekto ng hayagan. Pinigilan ko ito sa pamamagitan ng pagtiyak na malalaman ng mga Castellanos na hindi maayos ang pagpaplano ng proyekto. Hindi sila mag-i-invest sa isang bagay na maaaring gumuho at makaakit ng atensyon ng mga regulator. Lumiko siya para harapin ako. Maaaring kakaiwasan mo lang ng isang digmaan sa teritoryo. Bumigat sa akin ang bigat ng pahayag na iyon. Akala ko hindi ko dapat questionin ang negosyo mo. Hindi mo naman kino-question ang negosyo ko. Ginamit mo lang ang iyong profesional na kaalaman sa isang proyektong konstruksyon. May pinagkaiba iyon. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Salamat. Iba ang dating ng penthouse nang bumalik kami. Hindi na parang kuta kundi parang pinagsasaluhan na espasyo. Inaluan ni Thomas ang kanyang kurbata, nagbuhos ng whisky mula sa kristal na dekanter at itinuro ang sopa. Umupo ka. Kailangan nating mag-usap. Sumunod ako. Hinubad ko ang takong na matagal ko nang kinikimkim ang sakit sa loob ng ilang oras. Umupo siya sa kabilang dulo ng sopa. Pinananatili ang may galang na distansya. Malalaman ni Franco na ikaw ang nakapansin sa mga problema sa plano niya. Sinabi ni Thomas na ituturing kanyang sagabal kung dapat ba akong mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Pero kailangan mong maunawaan na sa pagtulong mo sa akin ngayong gabi, mas lalo kang nakapasok sa mundo ko kaysa sa inaasahan nating dalawa. Tiningnan ko siya sa mahinang ilaw ng apartment. Matatag ang kanyang mga tampo, ang peklat sa kanyang kilay na nagpapahiwatig ng karahasan sa kanyang nakaraan, mga mata na may dalang napakaraming lihim. Bakit ko ba nararamdaman na mas komplikado pa ang sitwasyong ito? Dahil matalino ka para makilala kapag nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Dahan-dahan siyang humigop ng whisky. Ang tanong ay, kung handa ka na para sa susunod na mangyayari. Bago pa ako makasagot, tumunog ang cellphone ko. Isang text mula sa boss ko sa architecture firm. Epektibo ka agad. Nasa paid leave ka habang ina-review ang kamakailang publicity. Re-evaluate namin ang posisyon mo sa loob ng 30 araw. Ipinakita ko kay Thomas ang screen. Binasa niya ito ng walang ekspresyon. Sinisikap nilang pakalmahin ang mga kliyenteng itinuturing kang liability. Sabi niya, hindi ito gagana. Pagdating ng susunod na linggo,
Mas marami kang matatanggap na project offer kaysa kayang hawakan. Paano mo yan malalaman? Kasi pinag-uusapan na ng mga tao ang asawang arkitektong si Thomas D'Angelo na nahiya ng hayagan si Franco Versani nang hindi man lang pinagpawisan. Ganoong klaseng kapanatagan ng loob at husay. Mahalaga iyan. Tumayo siya, kinuha ang kanyang whiskey at nagtungo sa kanyang silid-tulugan. Sa pintuan, huminto siya. Para sa halagang iyon, natutuwa akong hindi ka nanatili sa sulok na iyon gaya ng inaasahan kong gagawin mo. Perpekto ang iyong kutob ngayong gabi. Hindi dapat ako nainitan ng papuri. Isang kasunduan sa negosyo ito. 6 na buwan at kalahating $1 milyong. Wala nang iba pa. Pero nang makarating na ako sa sarili kong silid, natagpuan kong nakangiti ako sa aking refleksyon at ang babaeng nakatingin pabalik ay tila iba. Mas malakas, mas tiyak. Delikadong teritoryo, naisip ko. Sanayin ko na ba ito? Nakatulog pa rin ako. At sa unang pagkakataon mula nang lumipat ako sa penthouse, hindi ako nagising kahit isang beses hanggang umaga. Ang bayad kong bakasyon ay naging hindi inaasahang kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nagkaroon ako ng mga umaga na walang nagmamadaling pag-commute at mga gabi na walang panic sa deadline. Dapat ay natuwa ako. Sa halip, dahil sa hindi mapakaling pakiramdam, bumalik ako sa trabaho sa loob ng 1 linggo, tinutugunan ang mga personal na proyekto mula sa penthouse ni Thomas habang siya ay nasa negosyong sadyang hindi ko tinanong. Nakarutin kami sa isang kakaibang ritmo. Sabay kaming nag-aalmusal kapag pinapayagan ng kanyang schedule. Maingat na pag-uusap na iniiwasan ang masyadong personal at mga gabing nasa magkabilang dulo kami ng apartment na parang magalang na estranghero. Ang tensyon mula sa gala ay naglaho at napalitan ng mas madaling kontrolin, halos komportable na sana'y naging unang babala ko na may isang bagay na malapit ng sumira sa aming balanse. Nire-review ko ang mga blueprint para sa isang residential complex na idinisenyo ko sa aking libreng oras nang lumabas si Thomas mula sa kanyang opisina. Nakapitin ang telepono sa kanyang tenga. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim. Naalis ang lahat ng maingat niyang kontrol. Ilan? Nakikinig siya, nangingitid ang panga. Panatilihin mo siya doon. Papunta na ako, tinapos niya ang tawag at humarap sa akin. Kunin mo na ang mga gamit mo. Umalis na tayo. Ano ang nangyari? May sitwasyon sa isa sa mga construction site ko. Kailangan kong harapin ito ng personal. Papunta na siya sa pinto, kinuha ang isang jacket mula sa aparador. Sasama ka sa akin. Bakit ako pupunta sa isang construction site? Dahil ang pag-iwan sa iyo rito nang wala ako ay salungat sa layunin na protektahan ka. Hinawakan niya ang pinto para manatiling bukas at may sinabi sa akin ang kanyang mukha na walang silbi ang pagtatalo. Nasa Brooklyn ang site, isang commercial development, malapit sa tabing dagat na itinatayo ng lehitimong kumpanya ng konstruksyon ni Thomas. Umaakyat ang mga scaffolding hanggang sa ika-6 na palapag at may mga manggagawang gumagalaw sa pagitan ng mga palapag sa kabila ng hapon na oras. Diretsyong pumasok ang driver ni Thomas sa site, lampas sa security na nagwagayway ng pahintulot ng walang tanong. Sinalubong kami sa pasukan ni Vincent, ang head of security ni Thomas at ng isang lalaking mukhang inukit mula sa granite. Boss? Nasa trailer ng foreman siya, nataranta pero hindi nasaktan. Sumunod ako kay Thomas patungo sa isang construction trailer sa gilid ng site. Ang site manager. May nag-iwan ng mensahe para sa kanya tungkol sa iyo. Umalab ang lamig sa dibdib ko. Sa loob ng trailer nakaupo sa mesa ang isang babaeng nasa 50 gulang, nakabalot ang mga kamay sa tasa ng kape. Tumingin siya nang pumasok kami at napuno ng ginhawa ang kanyang mukha. Ginoong D'Angelo. Salamat sa Diyos. Hindi ko alam kung sino pa ang tatawagan. Lumapit si Thomas sa mesa niya kung saan nakalatag ang isang piraso ng papel. Lumapit ako ng dahan-dahan para basahin ang mensaheng nakasulat sa malalaking titik. Sabihin mo kay D'Angelo na dapat wag nang makialam ang asawa niyang arkitekto sa mga bagay na hindi siya kinakailangan. Kailan ito dumating? Naging patag ang boses ni Thomas. Walang pagbabago ng tono sa paraang mas nakakatakot kaysa sa galit. 2 oras na ang nakalipas. Nakadikit sa pintuan ng opisina ko. Tinawagan ko agad si Vincent. Mabuti, tapusin mo na lang ang araw mo. Sisiguraduhin ni Vincent na makauwi ka ng ligtas. Maingat na kinuha ni Thomas ang sulat at isinilid ito sa bulsa ng kanyang jacket. Alisa, maghintay ka sa sasakyan. Gusto kong makita ang lugar. Lumiko siya para tumingin sa akin at may nakita ako sa kanyang mukha na nagpahinto sa aking hininga. Takot. Tunay na takot, hilaw at hindi natatago. Alisa, arkitekto ako, Thomas.
Kung may nagbabanta sa akin tungkol sa mga proyekto sa konstruksyon, gusto kong makita kung ano ang ikinababahala nila. Sa loob ng mahabang sandali, nakatitig lang siya sa akin. Pagkatapos tumango siya ng isang beses, matalim at tiyak. Vincent, suriin mong muli ang paligid, dadalhin ko siya rito. Amoy konkreto, alikabok, at metal ang construction site. Nanatili si Thomas sa tabi ko habang umaakyat kami sa pansamantalang hagdan, papunta sa ikalawang palapag. Nakalutang ang kamay niya malapit sa ibabang bahagi ng likod ko, nang hindi naman talaga tumatama. Kumalat ang kanyang mga tauhan sa paligid namin, alerto sa bawat anino. Ito ay isang mixed-use development. Paliwanag ni Thomas, maingat na neutral ang tono niya. Mga tindahan sa ground floor, opisina sa itaas, ganap na lehitimong negosyo. Pero iniisip ni Franco na hinihimasok ko ang higit pa sa kanyang mga proyekto. Napagtatanto ni Franco na mas nahihirapan siyang kumilos kapag nariyan ka. May dalubhasang kaalaman ka na hindi niya basta-basta mapagtatalo. Napatigil kami sa isang bintanang nakaharap sa tubig. Ganito mismo ang klaseng lokasyon na gusto niya para sa bodega niya. Nauna kaming nakakuha ng ari-arian bago pa man siya. Nagkabit-kabit ang mga piraso. Ginagamit mo ang lehitimong konstruksyon para hadlangan ang kanyang mga ilegal na operasyon. Gumagamit ako ng lehitimong konstruksyon para palawakin ang aking mga interes sa negosyo. Kung sakaling nililimitahan nito ang kanyang mga pagpipilian, hindi iyon sinasadya. Pinag-aralan niya ang tanawin ng pantalan, pero oo. At ngayon ay napagpasyahan niyang gawing target ka. Nag-iwan siya ng tala. Hindi iyon eksaktong direktang banta. Lumiko si Thomas para harapin ako. At ang tindi sa kanyang kayumangging mga mata ay tila pinako ako sa aking kinatatayuan. Isang deklarasyon ng intensyon ito. Sa susunod, hindi na ito magiging tala. Anong gagawin natin? Paigtingin natin ang seguridad. Hindi ka pupunta kahit saan nang wala si Vincent o ang sinumang kasinggaling niya. At naku, hindi naman malakas ang pagsabog. Parang mahinang kalampag mula sa ibaba. Pero nanginig ang gusali at agad na gumana ang reflex ni Thomas. Hinablot niya ako. Hinila palayo sa bintana habang may sumisigaw mula sa unang palapag. Manatili ka sa likod ko. Naging malamig ang boses niya. Kontrolado. Lumapit siya sa hagdan, isang kamay sa braso ko, ang isa naman ay abala sa paghahanap ng kung ano sa likod niya. Baril, naisip ko nang may matinding pagkabigla. May dala siyang armas. Lumitaw si Vincent sa paanan ng hagdan, nakataas ang baril. May pagsabog ng gas sa basement na kontrol na, pero kailangan nating lumikas, maaaring sinadya. Lalong humigpit ang pagkakahawak ni Thomas sa braso ko. Mabilis kaming bumaba. Inilagay niya ang katawan niya sa pagitan ko at ng anumang posibleng banta. Dumagsa ang mga manggagawa sa tabi namin patungo sa mga labasan at ipinahiwatig ng organisadong kaguluhan na sanay na sila sa eksaktong senaryong ito. Nakarating kami sa kotse nang walang nangyari, pero hindi nakahinga ng maluwag si Thomas hanggang sa ilang blok na ang layo namin. Nanatili ang kamay niya sa tuhod ko, ang mga daliri ay nakapindot ng sapat para mag-iwan ng marka sa pantalon ko. Masaktan ka ba? Magaspang ang boses niya, hindi ayos lang ako. Thomas, tingnan mo ako. Tumango rin siya sa wakas at ang nakita ko sa kanyang mukha ay nagdulot ng paghihigpit sa dibdib ko. Hindi lang takot, kundi matinding pangamba, ang klaseng nagmumula sa naranasang pagkalugi noon. Ayos lang ako, ulit ko ng mas mahinahon. Mula sa tuhod ko inilipat niya ang kamay niya sa aking mukha, hinaplos ng hinlalaki ang buto ng pisngi ko. Hindi ito katumbas ng kalahating $1,000,000, hindi ito katumbas ng kahit anong halaga ng pera. Anong sinasabi mo? Sinabi kong tapusin na natin ang kontrata ngayong gabi. Babayaran pa rin kita. Sirain pa rin si Cameron, pero pumunta ka sa isang ligtas na lugar hanggang sa hindi alisa. Hindi ako tatakas dahil lang sinubukan kaming takutin ng isang pagsabog na malamang ay dahil sa depektibong pagkakagawa, hindi sabotahe. Ramdam kong halata ang kasinungalingan habang sinasabi ko palang ito. Pero itinuloy ko pa rin. Nagpirma ako ng kontrata 6 na buwan. Hindi ako sumisira sa aking mga pangako, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Nanatili ang takot, pero may ibang lumitaw kasabay nito. Isang bagay na delikadong kahawig ng paghanga. Sobrang tapang mo o sobrang tanga ka? Pareho siguro tumibok ng mabilis ang pulso ko sa lalamunan. Pero hindi ako aalis. Pumasok ang kotse sa underground na garahe sa ilalim ng gusaling penthouse. Wala sa amin ang agad na gumalaw para lumabas. Nanatili ang kamay ni Thomas sa mukha ko mainit at may pagmamayari. At hindi ko na maalala kung bakit ako nagpumilit ng magkahiwalay na silid-tulugan at propesyonal na distansya. Nawalan ako ng isang tao minsan, sabi niya ng mahinahon.
Ang asawa ko 7 taon na ang nakalipas, pauwi kami galing sa restaurant nang may sasakyan na nagpuwersa sa amin palabas ng kalsada. Nabuhay ako. Hindi siya. Ang sakit sa boses niya ay hilaw, hindi pinroseso. Thomas, pasensya na. Siya ang tinarget nila para saktan ako. Isang karibal na pamilya na nagpapadala ng mensahe tungkol sa alitan sa teritoryo. Nangako ako pagkatapos ng gabing yon na hindi ko na muling ilalagay ang sinuman sa ganoong posisyon. Hindi magmamalasakit ng sobra sa isang tao para gawing mahina siya. Pero pinakasalan mo ako dahil dapat lang itong isang kasunduan sa negosyo. Walang totoong emosyon na kasangkot. Dinadala ng hinlalaki niya ang linya ng pangako at tinitigan ng mata niya ang akin nang may tindi na kumawani ng hininga ko. Maliban na lang na sa pagitan ng gala at ngayong gabi, nagbago iyon. Dapat ay umatras ako. Dapat ay pinaalalahanan ko siya tungkol sa kasunduan, sa mga tuntunin, sa napakalinaw naming mga hangganan. Sa halip, sumandal ako sa kanyang paghipo. Thomas, hindi ito isang hinalikan niya ako bago ko pa man matapos ang pangungusap. Hindi banayad, hindi alanganin, isang halik na pag-angkin na ang lasa ay takot at ginhawa, at isang bagay na mas malalim na wala kaming salita. Pumasok ang kamay niya sa buhok ko. Iniangat ang ulo ko habang pinapalalim pa niya ang halik. At sinagot ko ito ng kasing tindi. Buwan-buwang tensyon na sa wakas ay nakawala. Nang tuluyan kaming maghiwalay, kapwa humihinga ng mabigat. Idinikit niya ang noo niya sa akin. Hindi kita kayang mawala, bulong niya. Hindi ko nakakayanin ulit. Kung ganoon, huwag mo akong itulak palayo. Hinigpitan ko ang kapit sa jacket niya. Naghahanap ng matibay na sandalan sa mundong tila umikot sa ilalim ng mga paa ko. Harapin natin ito ng magkasama o huwag na lang nating harapin. Maikli at halos mapait ang tawa niya. Wala kang ideya kung ano ang papasukin mo. Kung ganoon, ipakita mo sa akin. Huwag mo na akong protektahan mula sa impormasyon. Tama na ang pagtrato sa akin na para akong marupok. Kung talagang nanganganib ako, kailangan kong malaman ang lahat. Humakbang siya ng sapat para pagmasdan ang mukha ko, naghahanap ng hindi ko alam kung ano. Ano man ang nakita niya ay tiyak na nakapagbigay kasiyahan sa kanya dahil dahan-dahan siyang tumango. Lahat pumayag siya. Magsisimula sa katotohanang hindi nag-iisa si Franco Vanni. May isang taong malapit sa akin ang nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Isang taong alam ng eksakto kung nasaan ka ngayon. Ang ibig sabihin noon ay bumagsak sa akin na parang yelong tubig. May traidor ka. May problema ako na maaring ikapahamak nating dalawa kung hindi natin sila matukoy muna. Sa wakas ay binitawan niya ako at tumuwid sa upuan. Maligayang pagdating sa mundo ko, Alisa. Mas komplikado ito kaysa sa mga plano sa konstruksyon at espesipikasyon ng pundasyon. Bumaba kami ng kotse at nagtungo sa elevator. At naunawaan ko ng may nakakagulat na kalinawan na ang kontratang pinirmahan ko ay naging hindi na mahalaga sa pagdaan ng panahon. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na rin ito tungkol sa paghihiganti kay Cameron. Ito ay tungkol sa kaligtasan, pakikipagtulungan at isang bagay na nakakaramdam ng mapanganib na pagiging malapit sa uri ng koneksyon na ipinangako kong iiwasan. Isinara ng mga pinto ng elevator, ikinulong kami at inabot ni Thomas ang aking kamay. Pinayagan ko siyang hawakan ito, nag-ikot ang aming mga daliri at hindi ko binitiwan hanggang sa marating namin ang penthouse. Ang penthouse ni Thomas ay nagbago at naging isang sentro ng pamumuno sa magdamag. May mga mapa na lumitaw sa mesa sa kainan, na may mga lokasyong minarkahan ng mga turo at bilog. Dumating si Lucia sa madaling araw na may dalang mga file na kasing kapal ng sandata, at ginugol nilang dalawa ang ilang oras sa pagsusuri ng mga pattern na hindi ko maunawaan. Narelegate ako sa silid-tulugan ko habang nakatalaga si Vincent sa labas ng pinto na parang isang nakakatakot na piraso ng muebles. Protektado, ligtas, lubos na walang silbi. Pagdating ng tanghali, napuno na ako, nakakabaliw ito. Tinulak ko si Vincent, hindi ko pinansin ang pagtutol niya. At pumasok ako ng matapang sa silid kainan kung saan nakayuko sina Thomas at Lucia sa mga litrato mula sa surveillance. Hindi mo ako pwedeng ikandado sa isang silid na parang preso. Tumingin si Thomas pataas, halata ang pagod sa anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Kaya kitang panatilihing ligtas. Yun ang mahalaga. Ligtas at walang alam. Sinabi mong ayaw mo ng proteksyon laban sa impormasyon. Tumagal lang iyon ng 12 oras. Nagpalipat-lipat ng tingin sa amin si Lucia. May kinakalkula sa kanyang ekspresyon. Tama siya, Thomas. Kung may partikular na taong tinatarget sa kanya, karapat-dapat na maunawaan niya ang saklaw. Ang saklaw ay may pinagkukunan si Franco sa loob ng aking organisasyon na nakakaalam na naroon si Alisa sa construction site na yon. Malamig ang boses ni Thomas hanggang hindi ko pa natutukoy kung sino
Lahat ay pinaghihinalaan, pati si Lucia. Lumapit ako sa mesa, pinag-aaralan ang mga larawan. Mga lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang iba ay nakilala ko mula sa gala. Pati si Vincent, kasama ko na si Vincent, sa loob ng 15 na taon, pamilya si Lucia. Pero oo, technical na. Hanggat wala akong patunay, lahat ay posibleng may kinikilingan. Ang pag-amin ay nagdulot sa kanya ng hirap. Nakikita ko ito sa tensyon sa kanyang balikat, sa paraan ng paghawak ng kanyang mga daliri sa gilid ng mesa. Kung ganoon, hayaan mong tumulong ako. Hinihila ko ang isang upuan at umupo ng hindi inanyayahan. Arkitekto ako. Nilulutas ko ang mga problemang estruktural sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga pattern. Baka may makita ako na hindi mo nakikita. Tumikom ng isang kilay si Lucia kay Thomas. Nagugustuhan ko siya. Mapilit siya. Mapilit nga ang isa sa mga salita para dito. Pero nagturo si Thomas sa mga file na nakalatag sa mesa. Sige, ito ang mga taong nakakaalam ng kinaroroonan mo kahapon. 23 individual na may access sa schedule ko. Detalye ng seguridad o pareho. Tiningnan ko ang listahan. Karamihan sa mga pangalan ay wala akong alam pero may ilan na namukod tangi. Mga kaasosyo mula sa gala. Mga kasosyo sa negosyo na nabanggit lang ni Thomas at doon sa bandang ibaba. Isang pangalan na nagpabigat sa tiyan ko. Si Cameron Price ay may legal counsel sa Hartman & Associates, sabi ko ng dahan-dahan. Yun ang firmang humahawak sa mga real estate transaction para sa construction company ninyo. Nagpalitan ng tingin sina Thomas at Lucia. Paano mo yan nalaman? Tanong ni Thomas. Dahil dati namang ipinagmamalaki ni Cameron na nakuha niya sila bilang kliyente. Sabi niya kinakatawan nila ang ilan sa pinakamalalaking developer sa East Coast. Hinila ko palapit ang kaukulang file. Kung may access si Cameron sa mga file ng Hartman, malalaman niya ang tungkol sa mga proyekto ninyo, sa mga timeline, lokasyon, lahat. Si Lucia ay nasa telepono na, mabilis na nagsasalita ng Italiano. Sumandal si Thomas sa kanyang upuan, pinag-aaralan ako ng may tindi na nagdulot ng init sa aking balat. Tama ka. Maaring pinapakain ni Cameron ng impormasyon si Franco sa pamamagitan ng mga legal na channel, nananatiling malinis habang nagdudulot ng pinakamalaking pinsala. Pero bakit? Anong pakinabang niya? Paghihigante, malamang. Pinatawan mo siya ng kahihiyan ng pakasalan mo ako. Ang kanyang mga ambisyong pampulitika ay nangangailangan ng positibong publisidad, at ang tagumpay mo ay hindi maganda ang epekto sa kanyang paghuhusga. Tumayo si Thomas at naglakad-lakad papunta sa mga bintana. O binabayaran siya ni Franco. May mga utang si Cameron. Sa pagsusugal ayon sa mga impormanting nakuha ko. Unti-unti nabuo ang larawang ayaw kong makita. Si Cameron. Desperado at mapaghiganti. Nagtitinda ng impormasyong maaaring magpatay sa akin, ang lalaking muntik kong pakasalan. Kung si Cameron nga, paano natin ito mapatutunayan? Tanong ko. Lumiko si Thomas para harapin ako. Maglalagay tayo ng bitag. Bigyan natin siya ng maling impormasyon sa pamamagitan ng mga daanang may access siya. Tapos titingnan natin kung kikilos si Franco dahil doon. At kung kikilos si Franco, ako ang pain. Hindi pwede. Agad na bumalik si Thomas sa mesa sa 2 hakbang. Gagamit tayo ng pain, isang huwad na bakas na magmumungkahi na nasa isang lokasyon ka, samantalang hindi ka naman talaga malalapit doon. Pwede iyon. Tinapos ni Lucia ang kanyang tawag at muling sumali sa usapan. Pero kailangan natin ng isang bagay na kapani-paniwala. Impormasyong sapat ang halaga para hindi niya ito mapag-iwanan. Pinag-aralan ko ang mga mapa sa mesa, ang mga minarkahang lokasyon ng iba't ibang interes sa negosyo ni Thomas. May nabuo akong ideya. Mapanganib at marahil hangal, ngunit posibleng epektibo. Paano kung gamitin natin ang arkitektura bilang pain? Tumingala ako kay Thomas, may ginagawa akong disenyo para sa isang waterfront development, mixed use, prime location, eksaktong klase ng proyektong gustong sirain o nakawin ni Franco. Ipapaabot natin na iprepresent ko ang mga plano sa mga mamumuhunan sa isang tiyak na lugar at oras. At kapag nagpadala si Franco ng mga tao para humarang, malalaman natin na si Cameron ang tumutulo ng impormasyon. Dahan-dahang tumango si Thomas, delikado ito. Panganib ang lahat tungkol sa sitwasyong ito. Sa ganitong paraan, nakokontrol natin ang mga variable. Ngumiti si Lucia, matalim at puno ng pag-apruba. Nauunawaan ko na kung bakit mo siya pinakasalan, Thomas. Nag-iisip siya na parang isa sa atin. Nag-iisip siya na parang arkitekto. Lahat ay tungkol sa estruktura at katatagan, ngunit may humupa sa ekspresyon ni Thomas. Sige, gagawin natin ito pero ayon sa aking mga kondisyon at sa aking mga protokol sa seguridad. Ang susunod na 3 araw ay naganap sa kontroladong kaguluhan.
Pinino ko ang mga planong arkitektural hanggang sa mukhang lehitimo na para sulit na nakawin. Inayos ni Thomas na makarating ang balita kay Cameron sa pamamagitan ng mga pinili niyang pinagkukunan sa Hartman and Associates. Naka-schedule ang presentasyon sa isang bodega na kontrolado ni Thomas sa Red Hook, sa parehong kapitbahayan kung saan gusto ni Franco na magtayo ng kaniyang kahina-hinalang proyekto. Ang mga paghahandang pangseguridad ay ginawang kuta ang bodega. May mga kamera sa bawat sulok, mga armadong guwardiya sa lahat ng daanan, at mga ruta ng pagtakas na pinlano hanggang sa bawat segundo. Pinag-aralan ako ni Vincent ng mga protokol hanggang sa kabisado ko na ang mga ito kahit natutulog. Noong gabi bago ang nakatakdang presentasyon, hindi ako makatulog. Pinag-iikot ako ng adrenaline at kaba sa aking silid hanggang sa sumuko na rin ako at lumipat sa sala. Nakaupo si Thomas sa sopa sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng lungsod. Nagsuot na siya ng komportabling damit. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang nakasuot ng iba kaysa sa suit. Sa hindi ko alam na paraan, naging mas tao siya, mas madaling lapitan. Hindi rin siya makatulog. Umupo ako sa kabilang dulo ng sopa. Pinananatili ang maingat na distansya. Mukhang hindi na kailangan ang tulog nitong mga nakaraang araw. Pinagmasdan niya ako sa mahinang ilaw. Hindi mo kailangang ituloy ito bukas? Pwede tayong maghanap ng ibang paraan. Gusto kong ituloy, hindi lang dahil makakatulong ito para matukoy ang tagas, kundi dahil kailangan kong itigil ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Itinaas ko ang mga tuhod ko at niyakap ko ang mga braso sa paligid nito. Nang bawiin ni Cameron ang engagement namin, pakiramdam ko'y walang magawa ako na parang nangyayari lang sa akin ang buhay ko. Hindi dahil sa mga desisyong ginawa ko. Ayokong maramdaman ulit iyon. Kahit pa mang ibig sabihin nito'y pumasok sa posibleng panganib, lalo na noon dahil pinipili kong pumasok dito ng may paghahanda, backup at plano na mas mabuti kaysa mahuli ka ng walang babala. Tumahimik si Thomas ng matagal. Pagkatapos ay lumapit siya. Pinapaliit ang distansya sa pagitan namin hanggang sa dumampi ang balikat niya sa akin. Kung may maitutulong man, naiintindihan ko. Pagkatapos mamatay ng asawa ko, ginugol ko ang 2 taon sa pagpapawalang pakialam sa sarili. Nagtayo ng mga pader na hindi matatablan ng sinuman. Hindi niya siya nabuhay muli, pero binigyan ako nito ng ilusyon ng kontrol. Ano ang nagbago? Wala. Hanggang kamakailan lang, hanggang sa may isang babaeng nakasuot ng pulang maong damit, ang nakaupo sa gilid ng bangketa na umiiyak at tumingin sa akin na para bang ako ang kanyang kaligtasan o isa na namang sakuna na naghihintay na lang na mangyari. Natagpuan ng kanyang kamay ang akin sa dilim, naglilibot ang aming mga daliri. Pinapaisip mo akong gibain ang mga pader na yon na nakakatakot. Humarap ako ng maayos para tignan siya, hinahanap sa kanyang mukha ang katotohanan sa likod ng mga salita. Thomas, pagkatapos nito, pagdating ng 6 na buwan. Huwag! Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang kabilang kamay, hinaplos ang aking pisngi ng kanyang hinlalaki. Huwag mong isipin ang mga takdang panahon o kontrata ngayon. Nandito ka lang sa akin sa sandaling ito. Dapat sana ay umatras ako. Dapat ay pinaalalahanan ko tayong dalawa tungkol sa mga hangganan at mga propesyonal na kasunduan. Sa halip sumandal ako sa kanyang paghipo at hinayaan siyang halikan ako nang may banayad na sumasalungat sa lahat ng alam ko tungkol sa kanyang reputasyon. Nanatili kami sa sopa hanggang madaling araw, pininturahan ang langit ng kulay rosas at ginto, nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay maliban sa plano para bukas. Ikwento niya sa akin ang paglaki niya sa anino ng kanyang ama, ang pag-aaral ng negosyo ng pamilya bago pa man niya lubos na naintindihan ang tunay nitong kahulugan. Ikwento ko naman sa kanya ang pagtatayo ng karera sa isang larong dominado ng kalalakihan, ang pakikipaglaban para sa respeto sa bawat proyekto. Nang dumating si Lucia na may dalang kape at mga huling paghahanda, may nagbago na sa pagitan namin. Ang aming pakikipagsosyo ay lumalim sa isang bagay na ayaw naming pangalanan ngunit hindi rin maiiwasan. Handa ka na? Tanong ni Thomas habang naghahanda kaming umalis papunta sa bodega. Tiningnan ko ang bag ko, tinitiyak na ligtas ang mga plano sa arkitektura. Handa na ako hanggat maaari. Nagmaneho si Vincent papuntang Red Hook sa tensyong katahimikan. Mula sa labas, mukhang walang malay ang bodega. Isa na namang pang-industriyang gusali sa gitna ng 2 dosenang iba. Sa loob na ibagong anyo ito para maging isang kapanipaniwalang espasyo para sa presentasyon. May mga display board, ilaw, pati na podium para sa aking di umano'y pitch sa mga mamumuhunan. Ang mga mamumuhunan ay mga tauhan ko, paliwanag ni Thomas habang itinuturo ang 3 lalaking nakasuit na para bang galing sa isang corporate boardroom. Gagampanan nila ang kanilang mga papel.
Ipepresenta mo ang mga plano na parang lehitimo ito. Kung mahuhuli si Franco sa pain, kikilos ang mga tauhan niya. At kung hindi, hindi si Cameron ang ating leak at babalik tayo sa pagsisiyasat ng ibang posibilidad. Dahan-dahang lumipas ang mga oras, inensayo ko ang presentasyon ng 3 beses, bawat salita ay timbang at propesyonal. Nagtanong ang mga peking mamumuhunan ni Thomas ng mga angkop na tanong. Binantayan ni na Vincent at ng kanyang koponan ang lahat ng daan papunta sa gusali. Walang nangyari. Pagdating ng ika-4 na oras, nagsimula na akong magduda sa buong plano. Baka hindi naman kasali si Cameron. Baka mali ang pagkakabasa namin sa sitwasyon. Biglang umugong ang telepono ni Lucia. Lumayo siya, mabilis na nagsalita sa Italyano, at bumalik na may mukha na kalahating tagumpay, kalahating pag-aalala. May galaw na tayo, mahinahon niyang sabi. 3 sasakyan ang papalapit mula sa timog. Mga tauhan ni Franco batay sa mga plaka. Biglang nagbago ang kilos ni Thomas. Lahat sa inyong mga posisyon, Alisa. Samahan mo ako ngayon. Dinala niya ako sa likod ng bodega kung saan inihanda ni Vincent ang isang armadong sasakyan, pero hindi kami sumakay. Sa halip, inilagay kami ni Thomas sa likod ng isang tambak ng mga kahon na may malinaw na tanaw ng pasukan. Akala ko dapat mag-evacuate ako, bulong ko. Nagbago ang plano. Gusto kong makita mo kung sino ang darating. Kumpirmahin mong mga tauhan ni Franco sila. Magiging mahalaga ang iyong testimonya mamaya. Bago pa ako makaprotesta, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. 5 lalaki ang pumasok, kitang-kita ang mga armas, kumikilos ng may eksaktong diskarte militar. At sa likod nila mukhang hindi komportable at tila hindi nababagay sa suot na kaki at button-down na kamiseta, naglakad si Cameron Price. Ang dati kong nobyo na si C ay kakumpirma lang na siya ang traidor na sinusubukang ipapatay ako. Mas maliit ang itsura ni Cameron kaysa sa naalala ko. Hindi kasing ayos ang suot. May mga kulubot na damit at may dalang desperadong enerhiya na nagmumula sa sunod-sunod na maling desisyon. Nangamba siyang tumingin-tingin sa paligid ng bodega. Habang nagkakalat ang mga tauhan ni Franco, hinahanap ang mga planong arkitektural na wala namang umiiral sa anumang madaling makuha na lokasyon. Dapat nandito siya, sabi ng isa sa mga tauhan ni Franco na may makapal na accent sa Ingles. Sabi sa schedule, presentasyon sa 2:00. Baka natakot siya. Narinig sa buong bakanting lugar ang boses ni Cameron. Maaaring nalaman ni De Angelo na may access tayo sa kanyang kalendaryo. O baka naman naglatag ng bitag si De Angelo at diretso kang nahulog dito. Lumabas si Thomas mula sa likod ng mga kahon at pinanood ko ng may pagkamangha habang 5 baril ang agad na itinutok sa kanya. Hindi siya kahit papaano nangilid. Kamusta, Cameron? Nakakatuwang mga kasama ang kasama mo nitong mga araw na ito, namutla ang mukha ni Cameron. Thomas, hindi ito tulad ng nakikita mo. Talaga? Kasi mukhang nagbibigay ka ng impormasyon kay Franco Versani kapalit ng ano nga ba? Pera para bayaran ang utang mo sa sugal. Paghihiganti dahil mas mabilis na nakabangon ang asawa ko kaysa sa inaasahan mo. Ang asawa mo, nagbaluktot ang mukha ni Cameron sa sama ng loob. Ibig mong sabihin yung babaeng dapat ay nangangailangan sa akin? Dapat ay babalik ng kumakaway kapag tumama na ang katotohanan. Sa halip nakuha niya ang isang boss ng mafia na ginawang hindi matutugis. Kaya tungkol pala ito sa ego. Lumapit ako sa tabi ni Thomas, hindi pinansin ang bigla niyang paghit-hit ng hininga. Hindi mo matiis na hindi ako gumuho ng wala ka? Lahat ng 5 sandata ay tumutok sa akin. Agad na kumilos si Thomas, inilagay ang sarili sa pagitan ko at ng mga baril. Pero umiwas ako, pinanatili kong nakikita ako. Alisa, umatras ka, sabi ni Thomas, mababa at mapanganib ang boses. Hindi, gusto kong ipaliwanag niya. Pinanatili kong nakatitig kay Cameron ng aking mga mata. Hindi pa sapat ang kahihiyan sa Bellacourt. Kailangan mo pang subukang ipapatay ako. Hindi ko inakala na talagang sasaktan ka ni Franco. Mabilis ang pagbigkas ni Cameron. Gusto ka lang niyang takutin para huminto ka sa pakikialam sa kanyang mga proyekto. Akala ko kung matatakot ka ng husto, aalis ka na, De Angelo. At saka baka bumalik ako sa'yo. Hindi ako makapaniwala nang sinira mo ako sa publiko. May delusyon ka. Sinusubukan kong mabuhay. Ang mga utang ko sa sugal ay hindi lang pera na utang ko, Alisa. Mga utang iyon sa mga taong pumuputol ng binti kapag hindi ka nagbayad. Nag-alok si Franco ng solusyon, impormasyon tungkol sa mga operasyon ni De Angelo kapalit ng pagbayad sa utang ko. Kaya, ipinagkanulo mo ang dati mong kasintahan na si CE para iligtas ang sarili mo? Parang makapuputol ng salamin ang tono ni Thomas, kahanga-hanga. Isa sa mga tauhan ni Franco ang nagsalita sa radyo.
Mabilis na Italyano na hindi ko maintindihan. Anumang sagot ang natanggap niya ay nagpatigas sa kanyang ekspresyon. Kailangan na tayong umalis. Darating na ang pulis. Pulis? Naguluhan si Cameron. Bakit pulis? Kasi tinawagan ko sila. Lumabas si Lucia mula sa ibang bahagi ng bodega, may hawak na telepono. Partikular, tinawagan ko ang mga kontak ko sa FBI. Lubos silang interesado sa operasyong pang-trafficking ng armas ni Franco Versani. At ngayon, meron na silang mga saksi, mga recording, at si Cameron na umamin sa pagsasabwatan. Muling bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Pero sa pagkakataong ito, mga federal na ahente na naka-tactical gear, nakataas ang mga baril at may mga boses na sumisigaw ng mga utos. Agad na ibinaba ng mga tauhan ni Franco ang kanilang mga baril. Mga profesional na alam kung kailan sila nalampasan sa diskarte. Nanatiling nakatayo si Cameron na parang naging estatwa at unti-unti niyang naunawaan ang lahat. Ikaw ang nag-set up sa akin, bulong niya. Ikaw ang nag-set up sa sarili mo, sabi ko. Binigyan ka lang namin ng pagkakataong magkumpisal. Mabilis kumilos ang mga ahente. Tinali ng posas ang mga tauhan ni Franco. May isang lumapit kay Cameron na may katulad na intensyon at tila bigla siyang nabigla sa katotohanan. Tumalon siya, hindi papunta sa labasan, kundi papunta sa akin. Hinarang siya ni Thomas bago pa man siya makalapit ng 3 talampakan at binangga siya sa isang konkretong haligi ng may sapat na puwersa para mawala ang hangin sa baga ni Cameron. Huwag. Halos pabulong lang ang boses ni Thomas ngunit ang banta rito ay tiyak. Huwag mo siyang titigan muli. Hinila ng isang ahente si Thomas pabalik at bumagsak si Cameron sa lupa. Mabilis nilang kinandado ang mga kamay niya habang binabasa ang mga nakasulat na malamang ay hindi naririnig ni Cameron dahil sa kanyang nag-aalalang paghinga. Ginoong Ginang De Angelo, kakailanganin namin ang inyong mga pahayag. Ang pangunahing ahente, isang babae sa kanyang 40 gulang na may matalas na paningin at may aura ng pamumuno, ay nagturo sa isang malinis na lugar. Sa ganitong direksyon, pakisabi. Naghalo-halo ang sumunod na 2 oras. Mga pahayag, mga recording, kumpirmasyon ng mga detalye. Lumalabas na matagal nang nakikipagtulungan si Lucia sa FBI ng ilang buwan, na bumubuo ng kaso laban kay Franco na ngayong gabi ay parang nakabalot ng maayos. Ang kumpisyong ni Cameron na naitala mula sa iba't ibang anggulo ang nagbigay ng huling piraso nang makabalik kami sa penthouse. Nanghina ako ng husto. Pinaalis ni Thomas sina Vincent at Lucia na sinamahan kami pabalik at sa wakas kami na lang ang natira. Hindi mo sana dapat lumabas ng ganoon. Naglakad-lakad si Thomas sa sala, ang kontroladong galit ay sumisiklab sa bawat galaw niya. Nakataimtim sa iyo ang baril ng mga taong iyon, kahit sino sa kanila ay pwedeng pumutok. Pero hindi nila ginawa. Hindi iyan ang punto, Alisa. Lumiko siya para harapin ako. Maari kang napatay. Naiintindihan mo ba yan? Isang maling galaw, isang pulis na madaling pumutok, at nasaksihan ko sanang mamatay ka tulad ng unang asawa mo. Tumigil siya sa paggalaw. Ano? Iyan pala talaga ang dahilan, hindi ba? Natatakot kang maulit ang nakaraan, na may mamamatay sa iyo dahil sa mundong ito. Lumapit ako, pinaliit ang distansya sa pagitan namin, pero hindi ako siya, Thomas. Pinili kong lumabas doon. Kailangan kong ipakita kay Cameron na hindi na ako natatakot sa kanya. Dapat matakot ka. Ang takot ang nagpapanatiling buhay sa mga tao. At ang pag-ibig ang nagpapakahulugan sa buhay na iyon. Nanlambing ang salitang iyon sa hangin sa pagitan namin. Hindi na maibabalik. Tinitigan ako ni Thomas na parabang nagsalita ako ng banyagang wika. Pag-ibig, oo, pag-ibig. Inabot ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang panginginig na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Alam kong hindi dapat ito nangyari. Malinaw, klinikal, pansamantala ang kontrata. Pero sa pagitan ng gala at ngayong gabi, umibig ako sa iyo. At sa tingin ko, umibig ka rin sa akin. Hinawakan niya ang kamay niya, muling lumikha ng distansya. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Adrenalina ito. Reaksyon pagkatapos ng krisis. Ito ako na nakatayo sa sala mo at sinasabi sa iyo ang totoo, na natili na matatag ang boses ko kahit na tumitibok ng mabilis ang puso ko. Mahal kita. Ang kadiliman mo, ang pagiging protektado mo, ang paraan ng pagtingin mo sa akin na parabang ako ay parehong mahalaga at nakakainis na hindi mo akala. Mahal ko na nagtayo ka ng mga pader para protektahan ang mga tao at pinayagan mo pa rin akong umakyat sa mga iyon. Alisa, hindi ko kaya. Boses niya ay nangalit. Lahat ng mahal ko ay napupunta sa panganib. Namatay ang asawa ko dahil sa akin ngayong gabi.
Halos mamatay ka dahil sa akin ngayong gabi. Halos mamatay ako dahil si Cameron ay isang makasarili at duwag na gumawa ng mga kakilakilabot na desisyon. Hindi mo kasalanan yan. Muli kong nilapitan siya, ayaw kong umatras siya. At ang pagkamatay ng unang asawa mo ay hindi rin kasalanan mo. Hindi mo pinahulog ang kotse sa gilid ng kalsada. Hindi ka ang pumutok ng baril o naglagay ng bomba o kung anuman talaga ang nangyari. Nakaligtas ka, Thomas. Hindi iyon krimen. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ko, hindi banayad. Paano ka nakakapagpadalos-dalos ng ganoon sa sarili mong kaligtasan? Paano ka nakatayo rito at sinasabi mong, mahal mo ako kung ang pagmamahal sa akin ay nangangahulugang mabuhay sa patuloy na banta? Dahil ang alternatibo ay mabuhay ng wala ka. At tila mas masahol pa iyon. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang mukha. Pinipili ko ito. Pinipili kita. Pinipili namin ang aming sarili. Hindi dahil sa kontrata o pera o paghihiganti, kundi dahil kapag tinitingnan kita, nakikita ko ang tahanan. May nabasag sa kanya. Nakita kong nangyari iyon. Pinanood ko ang mga pader na pinanatili niyang maingat na bumagsak. Hinalikan niya ako ng desperado, ang mga kamay ay naglilibot sa buhok ko, hinihila ako ng sobrang lapit. Sinagot ko ito ng kasing tindi, ibinuhos ko ang bawat emosyon mula sa mga nakaraang linggo sa koneksyon namin. Nang tuluyan kaming maghiwalay, kapwa humihingal ng malalim, idinikit niya ang noo niya sa akin. Mahal kita, bulong niya. Diyos ko, tulungan mo ako. Mahal kita na nakakatakot na. Pagkatapos, matakot ka kasama ako. Pero huwag mo akong itulak palayo. Hindi ko alam kung paano ito gawin, kung paano mahalin ang isang tao nang hindi siya sinisira. Magkakasama nating malalaman ito. Iyan ang ibig sabihin ng pagiging magkapareha. Hinalikan ko siya muli, mas banayad ngayon. Huwag mo na akong protektahan mula sa mundo mo. Huwag mo na akong panatilihing malayo. Sama-sama nating haharapin ang lahat. O hindi na lang natin ito haharapin. Humakbang siya pabalik ng sapat para tingnan ako ng maayos. Hinihiling mo na magtiwala ako na kaya kang mabuhay sa mundo ko. Hinihiling ko naman na magtiwala ka na mas matatag tayo kapag magkasama kaysa kapag magkahiwalay. Tinitigan ko siya. Kaya mo ba yan? Sa loob ng mahabang sandali, pinagmasdan lang niya ako. At nakita kong pinaglalaban niya ang kanyang mga likas na ugali na hinasa ng maraming taon ng pagkalugi at paranoia. Sa wakas, tumango siya. Sama-sama, pumayag siya. Lahat, walang pasikot-sikot, walang pagtatago ng impormasyon. Ikaw ang partner ko, hindi ang pag-aari ko. Tama. Bumuhos sa akin ang ginhawa. Ngayon, maaari na ba tayong umupo? Ilang oras na akong tumatakbo sa adrenaline at parang mahihimatay na ako, tumawa siya. Ang tunog ay magaspang pero tunay. At ginabayan niya ako papunta sa sopa. Bumagsak kami sa mga unan, ang braso niya ay nakapalibot sa aking balikat, ang ulo ko ay nakasandal sa kanyang dibdib. Matatag ang tibok ng puso niya sa ilalim ng aking tainga. Nakakapag-grounding at totoo. Wala nang bisa ang kontrata, alam mo, sabi niya makalipas ang sandali, hindi dahil sa teknikalidad, kundi dahil hindi na ito kasunduan sa negosyo. Alam ko, hindi ko iniintindi ang pera. Makukuha mo rin naman iyon. Tinutupad ko ang mga pangako ko. Gumuhit ang mga daliri niya ng mga pattern sa balikat ko. Pero sana manatili ka para sa ibang dahilan. Nanatili ako dahil mahal kita. Ikaw na komplikado, sobra kang protektado at paminsan-minsan nakakainis na lalaki. Mabuti dahil wala akong balak na pakawalan ka. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko, paalala lang. Hindi nagiging mas ligtas ang mundo ko dahil lang tayo'y nagmamahalan. Hindi ko naman inaasahan, pero haharapin natin ito ng magkasama. Magkasama, inulit niya, na para bang sinusubok ang salitang yon. Sa tingin ko masasanay ako dyan. Nanatili kami sa sopa na yon habang dumadating ang gabi sa Manhattan. Wala sa amin ang gustong gumalaw, pareho naming sa wakas na unawaan na ang aming itinayo ay sulit sa bawat panganib. 3 buwan matapos ang pag-aresto kay Cameron, magkaiba na ang itsura ng Manhattan mula sa mga bintana ng penthouse. O baka iba na ang pagtingin ko rito ngayon, na unawaan kong ang makinang na ibabaw ng lungsod ay nagtatago ng mga patong-patong na komplikasyon na hindi ko inakala bago ko pakasalan si Thomas DeAngelo. Nawalan ng bisa ang orihinal na kontratang 6 na buwan, 2 linggo na ang nakalipas. Nilagdaan ko ang mga papeles ng diborsyo na inihanda ni Thomas, pinanood ko siyang nag-file nito, at inilipat ko ang aking mga gamit mula sa silid pang bisita papunta sa kanya, dahil ang mga kontrata ay tungkol sa negosyo, at ang mayroon na kami ngayon ay lumampas na sa anumang legal na dokumento. Ang aking kumpanyang arkitektura ay nasa isang payak na opisina sa Chelsea, pinunduhan ng $250,000
na iginiit ni Thomas na ilipat sa kabila ng aking pagtutol. 3 empleyado, 6 na aktibong proyekto, at isang reputasyon para sa makabagong disenyo na walang kinalaman sa impluwensya ng asawa ko, at lahat ay may kinalaman sa trabahong. Sa wakas ay ako na lamang ang nakapangalan. Masyado kang malakas mag-isip. Lumabas si Thomas mula sa banyo. Basa-basa ang buhok mula sa pagligo. Nakasuot ng kaswal na damit na tila hindi pa rin bagay sa isang taong kilala sa pagsusuot ng mamahaling suit at sa pagiging kontrolado. Naririnig ko pa man galing sa kabilang dulo ng apartment. Iniisip ko ang gabi ngayong ito. Lumiko ako mula sa bintana, pinanunood siyang gumalaw sa aming silid-tulugan nang may matipid na gilas na hindi kailanman nabiguang makuha ang aking pansin. Sigurado ka ba rito? Magdaraos ng selebrasyon sa restaurant kung saan ka labis na nahiya sa harap ng publiko? Oo naman. Lumapit siya sa akin at inilapag niya ang kanyang mga kamay sa aking baywang. Ito ay makatang katarungan. Dagdag pa, sulit ang itsura ng mukha ng ilang tao sa napakataas na halagang sinisingil nila para sa pribadong okasyon. Ang restaurant na Bellacourt, ang pinangyarihan ng pinakamasamang sandali ko, ay ngayon naging lugar para sa tinuturing ni Thomas na tunay naming selebrasyon ng kasal. Hindi ito isang legal na seremonya. Dahil teknikal na mag-asawa na kami, nagdiborsyo at nakatira ng magkasama sa isang relasyong hindi maisasakla sa karaniwang kategorya, kundi isang pampublikong deklarasyon na ang pagitan namin ay tunay, permanente, at ganap na ayon sa aming mga kondisyon. Aandito si Sofia, sabi ko. Nag-RSVP siyang pupunta marahil dahil sa morbid na kuryosidad. Mabuti. Dapat niyang makita kung ano ang hindi niya nakuha nang piliin niya si Cameron. Nabaluktot ang kanyang bibig sa isang anyong mandaragit. Si Cameron, nakasalukuyang hinihintay ang paglilitis sa mga kasong pagsasabwatan at malamang ay pinagsisisihan ang bawat desisyong nagdala sa kanya sa bodega na iyon. Nakita ko ang balita. Ang pagbagsak ni Cameron ay kamangha-mangha at pampubliko. Nasunog ang kanyang mga ambisyong pampulitika bago pa man ito tuluyang masindihan. Agad na naglayo si Sofia na basag ang kanilang engagement sa loob ng 48 oras mula nang siya ay maaresto. Huling balita ko, nakikipag-date siya sa isang tech entrepreneur at nagpapanggap na hindi kailanman nangyari ang kabanata kay Cameron. Hindi ko na siya kinamumuhian, sabi ko, na ikinagulat ko ang sarili ko sa katotohanan. Halos naaawa na ako sa kanya. Winasak niya ang sarili niyang buhay sa pagtatangkang wasakin ang sa akin. Mas mabait iyon kaysa sa nararapat sa kanya. Hinihila ako ni Thomas ng mas malapit at sumandal ako sa matatag niyang init, pero isa iyon sa mga bagay na mahal ko sa iyo. Hindi ka naghihimagsik kapag naisilbi na ang katarungan. Naisilbi nga ang katarungan, hinarap ni Franco Versiani ang mga kasong federal na magpapanatili sa kanya sa kulungan ng dekada. Gumuho ang kanyang organisasyon nang mawalan ng pamumuno. Ang teritoryo ay sinakop ng mga pamilyang kumilos nang may bahagyang mas legal na konsiderasyon. Idineklarang aksidente ang pagsabog sa construction site ni Thomas dahil sa sirang linya ng gas at hindi sabotahe. Pero pareho naming alam ang totoo. Sinubukan akong patayin ni Franco at nabigo siya. Nanginig ang telepono ko sa text mula kay Lucia. Darating ang kotse ng alas 7. Huwag kang malate sa sarili mong party. At isuot mo ang berdeng bestida, hindi yung asul. Maniniwala ka sa akin, nakakatakot ang kapatid mo, sabi ko, habang ipinapakita ko kay Thomas ang mensahe. Epektibo siya. May pinagkaiba. Pero ngumiti siya. Ang ekspresyon ay nagbago sa mukha niya mula nakakatakot tungo sa halos pagkabata. Kahit nasang-ayon ako tungkol sa berdeng bestida. Hindi mo matanggal ang tingin mo rito. Lumipas ang hapon sa komportableng rutina. Inaral ni Thomas ang mga shipping manifest para sa kanyang lehitimong import business habang pininal ko naman ang mga plano para sa isang residential project sa Brooklyn. Natutunan naming manatili sa isang espasyo ng hindi nagkakasiksikan. Ang aming pagsasama ay lumampas sa crisis management at sumaklaw na sa mga pangkaraniwang detalye ng araw-araw na buhay. Pagdating ng alas 7, suot ko na ang berdeng bestidang ipinilit ni Lucia, isang emerald silk na hindi nga matanggal ni Thomas ang tingin niya. Ang sarili niyang Amerikana ay walang kapintasan, kulay abo na may pinong guhit at magkasama kaming mukhang eksakto kung ano kami talaga. Isang makapangyarihang mag-asawa, elitista ng Manhattan, mapanganib at kagalang-galang ng pantay, hindi nagbago ang Bellacourt. Parehong mga kristal na chandelier, pareho ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame, pareho ang mga marmol na sahig na tinalan ko ng may kahihiyan ilang buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayong gabi,
Ang mga sahig na iyon ay patungo sa isang pribadong silid-kainan na eksklusibong inreserba ni Thomas. At ang 200 bisita ay hindi saksi ng aking pagkawasak. Sila ang mga saksi ng aking muling pagkabuhay. Sinalubong kami ni Lucia sa pasukan, nakamamangha sa suot niyang kulay midnight blue. Kinukumpirma ng matalim niyang pagtingin na sinunod namin ang kanyang mga tagubilin sa dress code. Perpekto. Nandito na ang lahat ng mahalaga. May ilang sorpresa rin pero magaganda. Ipaliwanag mo ang magandang sorpresa, sabi ni Thomas na agad na nagduda. Makikita mo, tara na, nakaantabay na ang mga bisita mo. Ang pribadong silid-kainan ay nabago na sa pamamagitan ng eleganteng kasimplihan. Mga puting bulaklak, malambot na ilaw, mga bilog na mesa na inayos upang hikayatin ang pag-uusap. At ang mga bisita mismo ay kumakatawan sa isang kawili-wiling halo ng lipunan ng Manhattan. Mga pinuno sa negosyo, mga arkitekto, mga politiko na nakaligtas sa pagbagsak ni Cameron, at mga mukha na nakilala ko mula sa mundo ni Thomas. Ang uri ng mga taong lubos na nauunawaan kung sino ang kanilang kinasasamahan sa pagdiriwang at piniling dumalo pa rin. Lumapit si Alisa, ang dati kong boss mula sa kumpanyang arkitektura, na may tunay na init sa kanyang mukha. Natutuwa talaga ako na pumayag kang pumunta ako. Gusto kong personal na humingi ng paumanhin sa kung paano namin hinawakan ang pag-alis mo. Kaduwagan iyon puro at simple. Negosyo lang iyon, sabi ko, kahit na mas malalim ang ibig sabihin ng kanyang paghingi ng tawad kaysa sa inaasahan ko. Pero salamat. Ang bagong kumpanya mo ay nakakakuha ng pansin. Ang proyektong pabahay sa Brooklyn ay kahanga-hanga. Tinitigan niya si Thomas na nakatayo ng bahagyang nasa likuran ko, protektibo ng hindi nagmamay-ari. Maswerte ka na kasama mo siya. Alam ko, simpleng wika ni Thomas. Naglibot kami sa silid. Tinatanggap ang mga pagbati at mabubuting hangarin na tila taus-puso sa kabila ng nakatagong kalkulasyon sa lipon ni Thomas. Naiintindihan ng mga taong ito ang kapangyarihan, iginagalang ito, at kinilala na ako ay naging isang taong humahawak nito kasama ang aking asawa sa halip na magtago sa likod niya. Nakatayo si Sophia Hartwell malapit sa mga bintana, may hawak na champagne, na mukhang sabay na hindi komportable at nahuhumaling. Lumangoy siya ng timbang mula noong gala, mas halata ang matutulis niyang bahagi, at may ipinahihiwatig ang kanyang ekspresyon na hindi naging ayon sa plano ang takbo ng negosyo ng tech entrepreneur. Alisa, lumapit siya ng may halatang pagsisikap. Salamat sa pag-imbita sa akin. Hindi ako sigurado kung iimbitahin mo ako. Halos hindi ko nga inaasahan. Ang pagiging tapat ay tila angkop, pero ang paghawak sa galit ay nangangailangan ng napakaraming enerhiya, at sa totoo lang, pabor mo iyon sa akin. Pabor? Tila siya talagang nalilito. Inalis mo si Cameron sa buhay ko bago ko pa nagkamali, napakasalan siya. Na-save mo ako sa diborsyo. Nagsignal ako sa paligid ng silid, at kung hindi niya ako pinahiya noong gabing iyon, hindi ko sana nakilala si Thomas. Humupa ang kamay ni Thomas sa ibabang bahagi ng likod ko. Mainit at nagbibigay ng kapanatagan. Sinundan ng tingin ni Sofia ang galaw at isang bagay na kahawig ng inggit ang sumilay sa kanyang mukha. Mukhang masaya ka, sa wakas ay sabi niya. Tunay na masaya. Hindi ko yata iyon nakita nung kasama mo pa si Cameron. Hindi ako noon, pero ngayon masaya ako. Inalok ko siya ng ngiti na walang masamang loob. Sana matagpuan mo rin iyon, Sofia. Tunay nga, tumango siya. Pinipigilan ang mga luha at nagpaalam para kumuha pa ng champagne. Mabait ka, mahinahon na sabi ni Thomas. Tapat ka. Hindi siya ang aking kaaway. Hindi siya kailanman naging ganoon. Isa lang siyang taong ginamit ni Cameron para sa kanyang mga ambisyon. Lumitaw si Lucia sa aking siko, halos nanginginig sa pigil na kasabikan. Panahon na para sa sorpresa. Thomas, huwag kang mag-alala. Kapag sinasabi mong huwag akong mag-alala, agad kong gustong mag-alala. Hindi niya siya pinansin at itinuro ang pasukan. Pumasok ang isang babae na nasa kaniyang 60, elegante sa burgundi na seda, may madilim na buhok, na may halong pilak at mga mata, na walang dudang kamukha ng kay Thomas, nanay. Ang boses ni Thomas ay may halong pagkabigla na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kaniya. Tumawid ang kaniyang ina sa silid nang may hinay-hinay at eleganteng kilos, at nakita ko kung saan niya natutunan ang maghari sa isang lugar sa pamamagitan lamang ng kaniyang presensya. Tumigil siya sa harap namin, pinag-aaralan ang kaniyang anak na lalaki na may mukha na may dalang pagmamahal at pagsusuri. Thomas, matagal na. 3 taon. Sabi mo ayaw mong makisangkot sa negosyo ng pamilya. Sabi ko ayaw kong makisangkot sa karahasan na pumapatay sa tatay mo at muntik kang patayin.
Pero sabi ni Lucia may nakilala ka raw na nagbabago sa mga prioridad mo. Gusto kitang makilala, ang babaeng nagawa ang imposible. Lumiko siya sa akin at ang pagiging sinusuri ng ina ni Thomas ay mas nakakabagabag kaysa harapin ang mga armadong tauhan ni Franco. Ginang D'Angelo, nakayanan ko. Isang karangalan ito. Maria na lang ang itawag ninyo sa akin at ako ang may karangalan. Hinawakan niya ang mga kamay ko, pinisil ng marahan. Nagmahal na ang anak ko noon at nawala sa kanya ang lahat. Akala ko hindi na siya makakabangon kung magmamahal muli. Pero sabi ni Lucia malakas ka raw para sa mundo niya at matapang kang baguhin ito. Totoo ba iyon? Sinisikap kong maging pareho. May mga araw na mas maganda ang kinalalabasan kaysa sa iba. Ngumiti siya. At nakita ko kung saan nanggaling kay Thomas ang kanyang mga bihira at nakapagpapabagong ekspresyon. Tapat. Mabuti. Kailangan ng anak ko ng isang taong hindi basta sasabihin sa kanya ang gusto niyang marinig. Bitiwan niya ang mga kamay ko at bumalik kay Thomas. Siya ang perpekto para sa iyo. Huwag mong sirain ito. Susubukan kong hindi. Naging magaspang ang boses ni Thomas dahil sa emosyon. Dumating ka pa ng Italy para rito. Para sa iyo palagi. Kahit hindi tayo nag-uusap, anak ka pa rin ako. Hinalikan niya ang pisngi nito, bumulong ng ilang salita sa Italyano na nagpikit sa mga mata nito ng saglit at lumapit sa gitna ng madla para batiin si Lucia. Talagang sorpresa, sabi ni Thomas, kitang-kita ang hirap niyang iproseso ang pagdating ng kanyang ina. Magandang sorpresa, tanong ko. Ang pinakamaganda? Hinila niya ako sa kanyang mga bisig, hindi pinansin ang daan-daang pares ng mata na sumusubaybay sa aming galaw. Paano naiiba ang buhay ko ngayon kumpara sa 6 na buwan ang nakalipas? Dahil pumayag ang isang babae na nakasuot ng burgundy na damit sa isang nakakatawang kontrata sa isang estranghero. Pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Hinalikan niya ako ng dahan-dahan at masinsinan at kumalat ang palakpakan sa buong silid. Nang tuluyan kaming maghiwalay, naayos na ni Lucia ang lahat na nakataas ang kanilang mga baso ng champagne. Kinuha niya ang atensyon ni Thomas at tumango patungo sa maliit na podium na nasa tabi ng mga bintana. Dinala ako ni Thomas doon, hindi inalis ang kamay niya sa akin. Magkaharap kaming nakaharap sa madla at nagsalita siya ng walang nota o paghahanda. 6 na buwan ang nakalipas, nasaksihan ko ang isang bagay na dapat sana ay pribado. Ang pinakamasamang sandali ng isang babae ay ginawang pampubliko para sa libangan. Nag-alok ako ng solusyon na puro transaksyonal, na hindi umaasa ng iba pa kundi isang kasunduang pangnegosyo. Lumiko siya para tignan ako, at ang nakita ko sa kanyang ekspresyon ay nagpahinto sa aking paghinga. Sa halip, nakatagpo ako ng isang kapareha na tumatangging tanggapin ang aking mundo bilang hindi nagbabago na nakakita ng estruktura at posibilidad kung saan ako'y nakakita lamang ng kaguluhan. Hindi lang pumayag si Alisa na pakasalan ako. Pumayag siyang tumayo sa aking tabi at itulak ako para maging mas mabuti kaysa sa akala kong kaya kong maging. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit na kahon at kumabog ang puso ko. Technically, kasal na kami at nagdiborsyo na. Kaya walang legal na saysay ito pero mahalaga ang mga simbolo. Mahalaga ang mga pagpipilian. Binuksan niya ang kahon at inilantad ang isang singsing na hindi katulad ng kontratang singsing na suot ko ilang buwan na ang nakalipas. Gawa ito sa platinum na may mga esmeralda na tugma sa damit ko, elegante at kakaiba. Alisa Price, pakakasalan mo ba ako? Hindi para sa 6 na buwan, hindi para sa negosyo, kundi para sa bawat dahilan na tunay na mahalaga. Nanahimik ang silid. Tiningnan ko si Thomas sa kahinaan ng kanyang ekspresyon na hindi niya kailanman ipinakita sa iba. At alam kong hindi na maiiwasan ang aking sagot mula pa noong gabing nakita niya akong umiiyak sa gilid ng bangketa. Oo, narinig ang boses ko sa biglaang katahimikan. Para sa bawat dahilan na mahalaga, oo. Ipinusod niya ang singsing sa daliri ko at sumigaw ang silid ng palakpakan at hiyawan, ngunit bahagya ko lamang silang narinig. Nakatuon ang buong pansin ko sa lalaking nasa harap ko na nagbago mula sa estranghero tungo sa tagapagligtas, sa kapareha at sa tahanan. Mahal kita, sabi niya sa labi ko bago niya ako muling halikan. Mahal din kita kahit pa ang mundo mo ay nakakatakot at komplikado at paminsan-minsan ay marahas. Lalo na noon, nagpatuloy ang selebrasyon sa paligid namin, pero nanatili kami sa podium na iyon ng isa pang sandali, nakadikit ang noo namin sa isa't isa, humihinga ng iisang hangin. Sa pamamagitan ng mga bintana sa likuran namin, kumikislap ang Manhattan sa kadiliman, maganda at mapanganib at puno ng posibilidad. Sa tingin mo ba magagawa nating pagtagalin ito?
Tanong ko ng mahinahon, pangmatagalan, permanente sa kabila ng lahat? Sumandal si Thomas ng sapat para tapatan ang tingin ko. Sa tingin ko makakaraos tayo kahit ano paman. Seryoso ang naging ekspresyon niya. Baka hindi mo alam, hindi nawawala ang nakaraan ko dahil lang sa mahal kita. Lagi may panganib, banta, sandaling susubok sa atin. Alam ko. At pipiliin kita kahit ganoon. Pipiliin natin ang ating sarili. Lahat ng iyan. Kung ganoon, oo, magagawa nating pagtagumpayin ito. Nagawa na natin. Hinalikan niya ako muli. Mahinahon, mapang-ari at puno ng pangako. Maligayang pagdating sa magpakailanman, Ginang D'Angelo. Ginang Price D'Angelo, initama ko. Pinanatili ko ang pangalan ko sa propesyon, pero oo, magpakailanman kaming muling sumali sa aming mga bisita. Tinatanggap ang mga pagbati at mabubuting hangarin. Napapaligiran ng mga taong mahalaga. Niyakap ako ni Lucia ng may hindi pangkaraniwang init. Nag-alok si Maria ng payo tungkol sa pag-survive sa mundo ng D'Angelo na parehong nakakatakot at nakapagpapalakas ng loob. Si Vincent, na nagbabantay malapit sa pasukan kahit wala siya sa duty, ay tumango bilang pag-apruba. Ilang oras ang lumipas nang tuluyang magwakas ang selebrasyon at kami ni Thomas ay nag-iisa nang bumalik sa penthouse. Magkasama kaming nakatayo sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Nakapulupot ang kanyang mga bisig sa akin mula sa likuran, nakasandal ang kanyang baba sa aking balikat. Pareho kaming nakamasid sa lungsod na inangkin naming pag-aari. Walang pinagsisihan, tanong niya. Wala ni isa. Ikaw lang ang hindi ko nahanap ng mas maaga. Hinawakan niya ako sa kanyang mga bisig at ang pagmamahal sa kanyang mukha ay napakalinaw na halos ikahingal ko. Salamat sa pagtingin lampas sa kontrata sa kung ano talaga ang maaari nating buuin ng magkasama. Salamat sa pagliligtas sa isang babaeng umiiyak sa gilid ng bangketa at pag-aalok sa kanya ng pinakabaliw na panukala sa kasaysayan. Walang anuman. Gagawin ba nating tradisyon ito? Taon-taong nagmumungkahi ng mga unti-unting nagiging katawa-tawang kasunduan. Basta't lahat ng iyon ay magtatapos na magkasama tayo. Sige, sasali ako. Tumawa siya, malaya at taus-puso ang tunog, at hinalikan niya ako ng may tindi na nagpapahiwatig na hindi pa kami makakatulog ng ilang oras pa. Sa labas, nagpapatuloy ang walang katapusang siklo ng Manhattan. Ngunit sa loob ng penthouse, nakapagtayo kami ng isang bagay na lumampas sa kaguluhan ng lungsod. Pagsasama, pag-ibig, isang hinaharap na pinili naming dalawa laban sa lahat ng pagsubok. At nagsimula ito lahat dahil nakasuot ako ng maling damit sa tamang sakuna.